Master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka lang sa ating channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Huwag niyo po sana i-skip yung ads natin dahil malaking bagay na po yun sa ating channel. So, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3241-3260. Kabanata 3241. Mga tricks ni Gloria. Naisip niya lahat ng nasa plano. Kung sa bagay, alam pa nga niya kung kailan siya dapat pumasok sa kanyang grand entrance. Ang pagpasok sa sandaling iyon ay gagawin siyang isang sinag ng araw para kay Floyd sa dilim. Samantala, si Floyd ay nanghihina sa isip at pisikal. Siya ay nalulunod sa dagat ng pagkakasala. Nagwawala na siya. Ang mga sumpa at akusasyon ay pawang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, at ang mga boses na iyon ay palakas ng palakas. Pakiramdam ni Floyd ay parang sisabog ang kanyang ulo. Sa mismong pagkakataong iyon, nagpakita si Gloria at niyakap siya ng mahigpit. Huwag, Floyd, huminahon ka. Huwag mong gawin ito sa iyong sarili. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang ginawa, ngunit ang nakakagulat, si Floyd ay nagawang tumahimik at tahimik. Nang lumingon si Floyd kay Gloria, isang pakiramdam ng init ang bumalot sa kanyang puso. Hindi niya akalain na siya ang nasa tabi niya, kasama siya, sa pinakawalang magawa niyang sandali. Anong gagawin ko? Sinisisi ako ng lahat para dito. Ako ang nanakit kay Asher Dragon and the rest. Ako ang dahilan kung bakit sila nasa ganitong estado. Lahat ng tao ay nakatingin sa akin sa ganoong paraan. Siguradong lahat sila ay nagmumura sa akin at sinasabing nagulo ako. Bagaman hindi ito pinag-usapan ng aking Panginoon at ng iba pa, sigurado akong pareho sila ng iniisip. Sa wakas ay nakahanap na si Floyd ng taong magsasabi ng kanyang mga hinaing. Bukod dito, ang taong iyon ay isang taong pinakagusto niya. Sa makatuwid, ang mga negatibong emosyon ni Floyd ay sumabog sa kanya. Tulad ng isang bata, sinimulan niyang ipahayag ang lahat ng nakakainis na iniisip sa kanya. Kung paanong walang ginawa si Gloria kundi tahimik na makinig sa kanyang mga reklamo ay naging ligtas si Floyd sa kanyang paligid, pinaramdam niya sa kanya na mas maaasahan siya nito. Subconsciously, si Gloria ay naging kanyang ligtas na kanlungan. Sige, paano ko sisimulan ito? Hindi tulad ng iyong Panginoon, hindi ko sasabihin na wala kang nagawang pagkakamali o wala itong kinalaman sa iyo. Ang tugon nito ay hindi katulad ng mga narinig niya noon, kaya hindi niya maiwasang iangat ang ulo para tingnan si Gloria. Ang lahat ng mga taong kilala niya ay paulit-ulit na inuulit ang parehong ilang mga bagay, wala kang kasalanan, wala itong kinalaman sa iyo, huwag mong sisihin ang iyong sarili para dito, at higit pa. Habang naririnig niya ang mga salitang iyon, mas lalo siyang nakaramdam ng guilt. Kaya naman, ang iba't ibang salita mula kay Gloria ay nagpaningning sa kanyang mga mata. Habang tinatitigan siya ni Gloria, sinabi niya, walang paraan na hindi ka kasali dito. Sa katunayan, sasabihin ko na isa kang pangunahing salik na nag-aambag dito. Hindi ka labisan na sabihin na sa huli ay nasaktan mo si Asher Dragon at ang iba pa. Bagamat hindi mo sinasadyang gawin ito, ito ang naging pinakamasamang sitwasyon, at ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ito. Boom! Malapit nang sumabog ang isip ni Floyd. Siya ang unang nagturo ng kanyang mga pagkakamali pagkatapos ng insidente. Agad niyang sinabi sa kanya na sangkot siya sa bagay na iyon. Agad niyang sinabi na ang insidente ay bunga ng kanyang mga aksyon. Sa halip na maging bitter at magalit, gumaan ang pakiramdam ni Floyd. Ito ay dahil sigurado siya ang may kasalanan sa bagay na iyon. Habang umiiwas ang iba na ituro ang kanyang papel sa insidente, mas nakaramdam siya ng pagkakasala. Sa kabilang banda, mas gumaan ang pakiramdam niya matapos marinig ang sinabi ng iba na may papel nga siya sa mapaminsalang insidente. Kung tutuusin, si Floyd ay parang Levi, sila ang mabait na umamin sa kanilang mga pagkakamali. Palagi nilang gustong pasanin ang lahat ng mag-isa. Hinahayaan nila ang kanilang mga kaibigan at kasama na tanggapin ang kanilang mga nagawa, ngunit sila mismo ang magdadala ng kahihinatnan ng mga kakilakilabot na bagay. Pareho silang may parehong uri ng personalidad. Kaya naman, naging komportable si Floyd matapos marinig na sinabi sa kanya ni Gloria na siya ang may kasalanan.
Malamang, naisip na ni Gloria kung anong uri ng tao si Floyd noon. Alam na alam niya ang ugali at gawin nito, at hindi lang iyon. Siya ay may higit pang mga trick sa kanyang manggas. Hence, she said, ako rin ang may kasalanan nito. Kung wala lang akong sinabi, hindi ka na sana pumunta para hanapin sila. Sa makatuwid, ikaw at ako ay may pananagutan para dito. Hindi mo masasabing wala akong naging papel dito dahil lahat ng sinasabi ko ay totoo. Ito ang responsibilidad nating dalawa. Nang marinig iyon, mas lalong gumaan ang pakiramdam ni Floyd. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3242. Si Floyd ay isang sangla. Hindi siya nag-abalang magpigil sa pagbibintang kay Floyd na siya ang dahilan ng problema. Sa kabila ng pagiging mahinahon, lubos na masama ang pakiramdam ni Floyd. Pagkatapos ng lahat, si Asher Dragon at ang iba pa ay napunta sa ganitong estado salamat sa kanya. Kailangan niya ng isang taong makakasama niya, o kahit napasanin ang responsibilidad sa kanya. Dahil nakilahok si Gloria sa bagay na ito, sinabi niya na siya ay may pananagutan din. Sa katunayan, tinutulungan niya si Floyd na ibahagi ang pasanin at binibigyan siya ng sapat na pakiramdam ng seguridad. Sa ganoong paraan, hindi niya kailangang harapin ang bagay na mag-isa. May iba pang ibabahagi sa kanya ang Kargada. Naantig siya at napaiyak. Mataimtim na tinitigan ni Floyd si Gloria, dahil ito ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa kanya sa pinakamadilim niyang sandali. Siya ay nagpakita sa kanyang pinakamababang punto sa buhay at ang kanyang anghel na tagapag-alaga. Kahit sabihin ni Gloria kay Floyd na isakripisyo ang sarili, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala, dahil sasamahan kita. Sama-sama nating papasanin ang responsibilidad. Nangyari na ang nangyari, at hindi na natin mababago ang nakaraan, kaya kailangan nating harapin ang realidad. Ang unang bagay na kailangan nating gawin ay tulungan si Asher Dragon at ang iba pa na mabawi ang kanilang kapangyarihan para makabawi sa kanya. Pagkatapos, kailangan nating malaman ang salarin na gumawa nito sa kanila. Hindi ko papansinin ang bagay na iyon. Sa kabaligtaran, mananatili ako sa tabi mo at tutulungan ka. Sa totoo lang, narinig ni Floyd ang eksaktong parehong mga salita na sinasabi ni Gloria sa kanya ngayon mula kay Levi noon. Mga senyales na matatag ang iyong unyon, kahit hindi ito gusto. Gayunpaman, nakalimutan na ni Floyd ang lahat ng sinabi sa kanya ni Levi. Wala siyang naalala. Upang maging mas tumpak, hindi siya gaanong naantig sa mga salita ni Levi at kinuha lamang ito bilang isang uri ng kaliwan. Sa kabilang banda, nakaukit sa kanyang utak ang mga sinabi ni Gloria. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mga salita nito, kailanman. Kung minsan, ang katapatan ay hindi tugma sa mga trick. Nakuha na ni Gloria ang ganap na kontrol kay Floyd ngayon sa pamamagitan ng mga trick sa kanyang manggas. Sige, nakuha ko. Sisiguraduhin kong gagaling si Asher Dragon at ang iba pa bago sila ipaghiganti. Isang determinadong kislap ang sumilay sa mga mata ni Floyd. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Gloria at sinabing, "Salamat sa pagiging nasa tabi ko. Baka magalit ako kung wala ka. Kung wala ka, mawawalan na ako ng ganang mabuhay. Marahil ngayon ang araw na matugunan ko ang aking kapahamakan." Napangiti si Gloria. Kailangan mo ng taong nakakaunawa sa iyong nararamdaman, nakikinig sa iyo, at nagbabahagi ng iyong kalungkutan at damdamin. Nandito ako, kaya huwag kang mag-isip ng negatibo. Madiin na tumanggaw si Floyd. Huwag kang mag-alala, hindi ako kikilos ng ganyan. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, dahil sa wakas ay nakatagpo na siya ng taong makakaintindi sa kanya at makakapagbahagi ng kanyang sakit at masasayang sandali. Napag-isipan niya si Gloria. Kung wala siya, hindi niya maisip kung gaano kadilim ang kanyang buhay. Sa halip na ipahayag ang kanyang damdamin, nais niyang protektahan ito magpakailanman. Nako, kailangan kong maghanap ng mga mahiwagang halamang gamot. Gusto ng aking Panginoon ng listahan ng lahat ng Bone Master sa Ecclesiastic Order. Well, nang marinig iyon, sumigaw si Gloria, "Walang problema. Iwan mo na yan sa akin. Gagamitin ko ang aking mga koneksyon para makuha ang listahan. Walang gaanong Bone Master sa Ecclesiastic Order, kaya naniniwala akong makukuha ko ang listahan sa lalong madaling panahon." Natuwa si Floyd. "Salamat sa tulong mo.
Tugon ni Gloria, partially responsible ako sa nangyari, kaya tama lang na mag-alok ako ng tulong. Nangako akong haharapin kita, di ba? Oo, naantig si Floyd. Masaya akong kasama kita. Hindi nagtagal, umalis si Floyd upang kunin ang mga mahiwagang damo. Matapos siyang panoorin na umalis, si Gloria ay sumili ng mapanuksong ngiti. Magiging loyal pawn siya sa akin. Sana sorpresahin mo ako. Hindi natin pwedeng guluhin ang elemental spiritual bone, kaya bahala na si Levi at ang anak niya, bulong ni Gloria at napamura. Nakagawa siya ng 180 at naging malupit at walang pusong tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3243. Pagpatay sa lahat ng Bone Master. Si Floyd ay nasa mabuting kalagayan pagkatapos na gumaling. Pagkabalik sa Heavenly Base, hindi na niya pinansin ang iba na tumitig at nagchichismisan tungkol sa kanya. Oo, sige chismis mo ako. Oo, kasalanan ko ang lahat. Inaamin ko ta. Iyon ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Gloria. Sa isang lugar sa Erudia, mahigit 10 Bone Master ang nagsumikap at sa wakas ay inilipat ang elemental na espiritual na buto sa katawan ng binata. Perpektong sumanib ito sa katawan ng lalaki. Sa tagumpay, tumawa ng malakas ang lahat. Ang binata na ipinagmamalaki na may-ari ng isang elemental na espiritual na buto ay humagalpak ng tawa. Ginawa ko. Aakyat na ako sa taas. Anunsyo niya. Isang nakakatakot na enerhiya na tila may sapat na kakayahan na sirain ang mundo ang lumabas sa kanyang katawan. Ang maalamat na elemental na espiritual na buto ay hindi dapat lumitaw sa loob ng mas mababang mga anyo ng buhay. Dapat sa akin ito. Sayang ang pagkuha nila, ni hindi nila alam kung ano ang kanilang espiritual na mga buto. Sayang naman. Ngayon, ang maalamat na espiritual na buto ay akin. Ako lang ang makakapag-maximize ng kapangyarihan nito. Angal ng binata. Tama siya, dahil sayang para kay Asher Dragon at sa kanyang mga kasamahan ang pagkakaroon ng mga espiritual na buto. Pagkatapos ng lahat, nalaman lamang nila kung ano ang mga espiritual na buto sa edad na iyon. Ang Ecclesiastic Order, gayunpaman, ay susubok sa kanilang mga miyembro sa pagsilang upang malaman ang kanilang espiritual na mga buto upang sila ay makapagsimula sa paglilinang sa murang edad. Si Asher Dragon at ang kanyang mga kaibigan ay nagsayang ng halos 30 taon. Kaya, ito ay talagang isang basura. Sir, paano natin haharapin ang mga Bone Master? 12 ng lalaking nakasuot ng itim na balabal ang pumunta sa binata at nagtanong. Popsane sila. Utos ng binata. Ang mga lalaking nakasuot ng itim na damit ay agad na ginawa ang sinabi at pinatay ang lahat ng mga Bone Master. Hindi inaasahan ng mga Bone Master na sila ay papatayin. Pagkatapos ng lahat, ginawa nila ang imposible sa pamamagitan ng pagkuha ng mga espiritual na buto mula sa 5 lalaki, pinagsama ang mga ito sa isang elemental na espiritual na buto bago ito inilipat sa katawan ng binata. Dapat silang kilalanin para sa kanilang mga pagsisikap. Dahil malaki ang naiambag nila, hindi makatuwirang patayin sila. Sa totoo lang, ang mga Bone Master ay isang pambihirang pag-iral sa Ecclesiastic Order. Walang marami sa kanila. Kung may nangangailangan sa kanila, sila ay isang makapangyarihang pag-iral. Kaya, walang sino man ang nagnanais na patayin sila. Kung sila ay namatay, walang ibang makakagawa ng espiritual na paglipat ng buto. Gayunpaman, hindi nagdalawang isip ang binata sa pag-utos sa kanyang mga nasasakupan na patayin sila. Ilang sandali bago ang kanilang kamatayan, ang mga Bone Master ay huli na natanto na ang mga lalaking iyon ay iba sa iba, dahil sila ay walang awa at may dugo sa kanilang mga kamay. Noon lang napagtanto ng mga Bone Master na normal lang sa mga lalaki ang pumatay ng tao. Inakala nila na maliligtas sila dahil sa kanilang natatanging katayuan. Nako, huli na. Kaya lang, tinatay ang mga Bone Master. Sa halip na sirain ang kanilang mga katawan, iningatan sila ng mga lalaki. Sir, kapag nalaman ito ng tatay mo, matutuwa siya. Gamit ang iyong talento at ang elemental na espiritual na buto, magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Baka malampasan mo pa ang tatay at lolo mo. Ang 12 ng mga lalaki ay agad na pinatayo ang binata. Manam. Pupunta ako sa nag-iisang pagsasanay upang gawing minahan ang elemental na espiritual na buto sa pinakamaikling panahon na posible. Ang layunin ko ay malampasan ang aking ama. Dati,
Hindi ako sapat na talento para makamit iyon. Kahit ang pagsusumikap ay walang magbabago. Ngayong mayroon na akong elemental spiritual bone, sigurado akong maaabutan ko siya. Seryosong deklara ng binata. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at naging nakakatakot. Nilinggan niya ang itim na lalaking nakasuot ng balabal at nagutos, sa ngayon, bantayan mo si Levi at ang Ecclesiastic Order. Sa tingin ko ang ilang miyembro sa Ecclesiastic Order ay malapit na kaibigan ni Levi at iba pa. Maaaring hindi nila alam na ito ang ating ginagawa, ngunit maaari silang maging matalino upang manghula. Kung may maglantad sa atin o maghinala pa sa atin, patayin silang lahat. Huwag mong patawarin ang sinuman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3244. Ikinalulungkot ang kanilang mga aksyon. Isang nakamamatay na kislap ang sumilay sa mga mata ng binata habang napuno ng maapoy na aura ang eksena. Nakuha ko. Sabay-sabay na sagot ng iba at tumango. Sa katunayan, sila ay nasa sabik na pumatay ng mga tao anumang oras na gusto nila. Bukod sa pag-aalaga sa Asher Dragon at sa iba pa, hindi nakalimutan ni Levi ang tungkol sa Ecclesiastic Order. Sinimulan niyang imbestigahan ang iba't ibang paksayon sa Ecclesiastic Order. Bago gumawa ng aksyon laban sa Ecclesiastic Order, kailangan muna niyang kilalanin sila. Dati, hindi man lang siya interesado sa kanila. Ang tanging nais niya ay ang mamuhay ng matiwasay. Hindi man lang siya interesado sa batang Thurgest mula sa Esoteric Guild. Gayunpaman, hindi natupad ang kanyang hiling. Kaya naman, nagpasya siyang ilabas ang lahat para hindi na sila manggahas na guluhin pa ang kanyang buhay. Ang Ecclesiastic Order ay isang komplikadong organisasyon, dahil ito ay itinatag noong panahon ng Zinhal. Ang layunin ng organisasyon ay upang patayin ang mga abnormal na nilalang. Ipinapasa nila ang makapangyarihang Art of Consumption mula pa noong panahon ng Zinhal. Dahil sikat ang Art of Consumption noong panahong iyon, nahulaan ni Levi na ang espiritual na enerhiya ay sagana noon. Kung hindi, ang isa ay malapit nang maabot ang isang bottleneck ng walang sapat na espiritual na enerhiya. Halimbawa, maaaring gumamit si Forlivius sa mga natural na elemento para sa kanyang sariling pamamaraan, ngunit maaaring mas mabuti kung gagamit siya ng espiritual na enerhiya. Nang maglaon, ang Ecclesiastic Order ay nahati sa iba't ibang paksayon at nawala sa mundo. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Nahulaan ni Levi na nagsimulang maghiwa-hiwalay ang Ecclesiastic Order dahil sa kakulangan ng espiritual na enerhiya sa kalaunan. Bumuo sila ng iba't ibang paksayon at naglibot sa buong mundo upang makahanap ng mga angkop na lugar para mabuhay sila. Wala silang pagpipilian kundi hayaang mawala ang kasanayan sa kasaysayan. Sa huli, nakahanap sila ng angkop na lugar para ipagpatuloy nila ang pagsasanay sa Art of Consumption, ngunit tuluyan na itong nakalimutan ng labas ng mundo. Ipinaliwanag nito kung bakit nagkaroon ng pagkagambala sa pagpasa ng kasanayan. Narinig ng Cardinal Hall ang tungkol sa mga alingaw-ngaw na ito tungkol sa Ecclesiastic Order, ngunit walang anumang palatandaan. Ang lahat ay nagsalita tungkol sa sining ng pagkonsumo, ngunit ang aklat o manual ay wala kahit saan. Gayunpaman, ang kakulangan ng espiritual na enerhiya ay hula lamang ni Levi. Marahil ay may isa pang dahilan para mabuhay ang Ecclesiastic Order sa isang malayang mundo. Wala akong sapat na ebidensya para suportahan ang hula ko. Sigurado ako na mayroong isang malaking sikreto sa loob ng Ecclesiastic Order na kahit si Sonia ay hindi nagkaroon ng access, pabayaan ako, isang tagalabas. Mayroong maraming mga paksayon sa loob ng Ecclesiastic Order. Ang pinakamalaki ay ang 5 Pavilion na binubuo ng East Pavilion, West Pavilion, North Pavilion, South Pavilion, at Middle Pavilion. Si Sonia ay kabilang sa North Pavilion, at si Gloria ay mula sa West Pavilion. Mayroong maraming iba pang mga paksayon na nagdadalubhasa sa iba't ibang bagay. Naalala ni Levi ang makalangit na kandado nang basahin niya ang tungkol sa isang paksayon na dalubhasa sa sining ng mga mekanismo. Ang 5 pavilion ay isang malaki at komprehensibong paksayon. Higit sa lahat, mayroong isang abnormal na paksayon na ang Ecclesiastic Order ay nabigong wasakin sa kabila ng pag-channel ng lahat ng kanilang mga mapagkukunan. Nakaligtas ang abnormal na paksayon. Hindi kaya ito abnormal na paksayon? Napaisip si Levi sa sarili.
Ang unang pumasok sa isip niya ay ang abnormal na paksayon na ito ang naghukay ng Asher Dragon at ng mga espiritual na buto ng kanyang mga kapantay. Habang umiiral sila, may posibilidad na sila ang nasa likod nito. Kainahinala din ang 5 Pavilion. Dati, gusto ni Levi na makakuha ng impormasyon tungkol sa mga paksayon para masuri niya at mahuli ang salarin. Matapos basahin ang file, natuklasan niya na ang bawat pangkat ay kainahinala. Kaya naman, nagpasya siyang maghintay hanggang makuha niya ang listahan ng mga Bone Master. Matapos silang mahuli, itatanong niya ang mga ito upang malaman kung ano ang nangyari. Hinahanap ni Sonia at ng kanyang mga kaibigan ang mga Bone Master. Maging si Gloria ay nagsusumikap para matunten ang mga Bone Master. Kung mahahanap niya ang mga ito, mas madali para sa kanya na isakatuparan ang kanyang plano. Balita ko, maraming tao ang nagtatarget sa amin ni Evie na makuha ang aming spiritual bones, ha? Mahusay. Halika na. Ngumisi si Levi. Ngayong may ibang nakakuha ng elemental na espiritual na mga buto, ang ibang mga paksayon sa loob ng Ecclesiastic Order ay ibinaling ang kanilang mga target sa kanya at kay Forlivia. Sisiguraduhin ni Levi na ang sino mang manggahas na saktan siya at ang kanyang anak na babae ay magsisisi sa kanilang ginawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3245. Nandito si Chad. Marami rin ang interesado sa Levi's God Crusher. Ipinapalagay nila na ito ay isang sinaunang banal na espada. Ang mga tao ay palaging natatakot sa hindi alam. Sa kabila ng pag-aakalang ang God Crusher ay isang ancient divine sword, hindi nila alam kung ano talaga iyon. Dahil dito, na-curious sila at gusto nila ito para sa kanilang sarili. Kung si Levi ay hindi kinatatakutan dahil sa kanyang kalupitan, baka may umatake sa kanya. Sa ngayon, lahat ng paksayon sa loob ng Ecclesiastic Order ay nakatutok kay Levi. Gayunpaman, walang nangahas na maging unang kumilos laban sa kanya. Buti sana kung matatalo nila siya. Ngunit ang mga kahihinatnan ng kanilang pagkabigo, gayunpaman, ay hindi maisip. Ipinakita ni Levi kung gaano siya kakilakilabot na kapangyarihan pabalik sa Zyperia, ngunit walang ibang nakakaalam ng lawak ng kanyang kapangyarihan at kung ano ang iniisip sa kanya ng Ecclesiastic Order. Kaya, hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat. Umaasa silang lahat na ibang tao ang unang kumilos para malaman nila ang lawak ng kapangyarihan ni Levi. Nanatiling kalmado ang lahat at naghihintay kung sino ang unang gagawa ng aksyon. Naniniwala sila na may mawawalan ng pasensya at maghahampas sa lalong madaling panahon. Kaya naman, hindi na nila hinintay na dumating ang araw na iyon. Si Levi ay isang kayamanan sa kanila, dahil mayroon siyang sinaunang banal na espada at isang mahuhusay na anak na babae. Isa rin siyang makapangyarihang nilalang. Sa maraming paksayon ng Ecclesiastic Order, siya ay isang mahalagang piraso ng kayamanan. Ang bawat tao'y gusto siya para sa kanilang sarili. Hinihintay din ni Levi na lumapit sila sa kanya para mapatay niya sila. Isang araw, may dumating na hindi inaasahang bisita, si Chad. Natigilan si Levi nang makitang dumalaw si Chad sa kanya. Dati, tumanggi ang lalaki na gamutin si Forlivia. Sa katunayan, tumanggi si Chad na tretuhin ang sino mang may kaugnayan kay Levi. Halatang halata na hindi siya magkasundo kay Levi, dahil iiwasan niya ang sino mang may kaugnayan kay Levi. Si Chad at Levi ay hindi magkasundo. Sa huli, nakuha ni Levi ang mahiwagang gamot at pinagaling si Forlivia, ngunit walang kinalaman iyon kay Chad. Bakit siya nandito? Pagtataka ni Levi. Alam ni Chad kung bakit nalilito si Levi. Paliwanag niya, Mr. Garrison, sorry talaga. Wala akong choice kundi tanggihan ka dati. Nais mong iligtas ang iyong anak na babae, at gayon din ako. Kung gagamutin ko ang iyong anak, mawawalan ng buhay ang aking anak. Ang aming mga anak na babae ay halos magkasing edad. Nang makita ko ang iyong anak, naalala ko ang sarili kong anak. Gusto ko siyang iligtas, pero hindi ko magawa. Sa totoo lang, may hula si Levi. Sa pagkakaalam niya, hindi masamang tao si Chad o may sama ng loob sa kanya. Kaya, dapat may ibang tao na nagmanipula sa kanya para gawin iyon. Ayos lang. Let bygones be bygones. Okay lang ba siya ngayon? Tanong ni Levi. Napangiti si Chad. Pagkatapos na malaman kung gaano kakalakas,
wala silang lakas ng loob na gumawa ng anuman. Gayunpaman, hindi ko sasabihin sa iyo kung sino sila. Manam, ako mismo ang aalamin ang katotohanan. Wala kang dapat sabihin sa akin. Isang maikling tango ang ibinigay ni Levi. Ang partikular na puwersang iyon ay hindi nawala sa kanyang isipan. Noon, pinahirapan siya ng mga ito para pigilan siya sa pagpapagamot kay Forlivia. Siyempre hindi niya hahayaang mawala ang usapin. Tiyak na tuturuan niya sila ng leksyon pagkatapos malaman kung sino sila. Agad na sinabi ni Chad ang dahilan ng kanyang pagbisita. Nandito ako para bisitahin ang Asher Dragon at ang iba pa para makita kung makakatulong ako. Close friends tayo. Oo naman. Siyempre, hindi tatanggihan ni Levi ang mabait na alok ni Chad. Sa katunayan, lahat ng ito ay salamat kay Chad na ang Asher Dragon at ang mga katulad ay maaaring mga deity. Si Chad ang nagdalisay sa kanila upang makuha nila ang kanilang mga espiritual na buto at sumipsap ng espiritual na enerhiya upang maging mga Diyos. Pagkarating ni Chad, sinuri niya ng maigi ang Asher Dragon at ang iba pa. Nagdala rin siya ng maraming mahiwagang gamot para gumaling ng maayos si Asher Dragon at ang iba pa. Pagkatapos noon, lumabas siya at sinabi kay Levi, gagaling sila at magiging mas mahina sila kaysa ordinaryong tao. Imposibleng mabawi nila ang kanilang kapangyarihan. Ayos lang. Bilang ordinaryong tao, hindi sila sasali sa mga laban na ito. Buti na lang kung tutusin, sagot ni Levi. Ipaghihiganti niya sila sa pamamagitan ng pagpuksa sa buong Ecclesiastic Order. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3246. Mga una sa Ecclesiasticong Orden upang mapatay. Napatingin si Chad kay Levi. Crown King, naiintindihan ko kung saan ka pupunta. Gusto mong mamuhay ng tahimik at ordinaryong buhay. Minsan ay ganoon din ang iniisip ko at namuhay ng payapa hanggang sa may gam-ambala rito. Napukaw ang kanyang interes, pinag-aralan ni Levi si Chad ng maingat. Patuloy ni Chad, imposibleng ang isang kapangyarihan mo ay mamuhay ng payapa. Ang iyong kakayahan at responsibilidad ay magdudulot ng problema sa iyo. Kumpiyansa ang sagot ni Levi, ibig sabihin hindi pa rin ako sapat. Huwag kang mag-alala, dahil sisikapin kong pagbutihin ang sarili ko. Sigurado siyang matatakot sa kanya ang lahat kapag siya ang naging pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Sa sandaling iyon, walang magdudulot ng gulo para sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Maaaring lumapit sa kanya ang mga may hiling na kamatayan. Bumungad kay Chad ang pangunawa, at tumawa siya ng malakas. Tama, tanging ang mga hindi sapat na malakas ang pananatili sa tseke. Pagkatapos ng isang pause, idinagdag niya, Crown King, pansamantala, babantayan ko ang Asher Dragon at iba pa. Gagawin ko ang lahat para matulungan sila. Gusto kong makita kung malulutas ko ang problema sa kanila na nawawalan ng mga buto sa pamamagitan ng ibang paraan. Nang marinig iyon, nagpapasalamat si Levi, salamat. Nako, ayos lang. Nagilty ako dahil hindi ko nailigtas ang anak mo. Kaya, gusto kong bumawi sa iyo. May nangyari kay Levi nang itanong niya, nga pala, parang alam mo na ang pag-aayos ng buto at pag-aandar ng enerhiya. Alam mo na ang lahat ng mga Diyos ay may kaugnayan sa mga katangian ng mga buto. Walang plano si Chad na ilihim ito, kaya tumanggo siya at ipinahayag, oo, alam kong madaling lumikha ng mga Diyos-Diyosan. Ang isa ay maaaring maging isang Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga kakayahan sa pamamagitan ng enerhiya pagkatapos maalis ang bara o matuklasan ang isang nakatagong pagtatanghal na buto. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Levi. Huminga siya ng malalim habang nagtanong, kamag-anak ka ba sa Ecclesiastic Order? Umiling si Chad. To be precise, hindi kami magkarelasyon. Pero kahit papaano ay may koneksyon sa pagitan natin. Manem. Natigilan si Levi sa malabong sagot nito. Noong nakaraan, siya ay may opinyon na nagkaroon ng pagkagambala kapag ang mas lumang henerasyon sa Ecclesiastic Order ay sinusubukang ipasa ang kanilang mga kasanayan. Walang anuman tungkol sa Ecclesiastic Order sa mundo. Gayunpaman, tila nagkamali siya. Napabuntong hininga si Chad at nagpaliwanag, we have our own rules, kaya hindi ko masyadong ma-reveal. Sana maintindihan mo, Mr. Garrison. Napagtanto ni Levi na malamang na miyembro ng isang organisasyon si Chad, at ang organisasyon nang nag-utos kay Chad na iwasan siya sa lahat ng paraan.
Manam, wag na lang. Okay lang, dahil ako mismo ang makakatuklas ng katotohanan, sagot ni Levi habang iniangat ang kanyang ulo. Mr. Garrison, aalis na ako. Kung kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang sa akin. Gayunpaman, kailangan mong mag-ingat. Naniniwala ako na may darating na problema sa iyong pintuan. Pagkasabi nun ay umalis na si Chad. Nagkatotoo ang hula ni Chad, dahil hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, dumating ang problemang kumakatok sa pintuan ni Levi. Nasa labas pa rin si Levi. Hindi pa siya bumabalik sa kanyang pinagtataguan. Nang walang babala, naramdaman niya ang tatlong malalakas na aura na tuma-target sa kanya bago pumunta dito. Oh, sila ay napakalakas. Mas malakas sila kaysa sa pinakamalakas na super deity na nakilala ko sa Zyperia. Iilan lamang ang masasabing malakas ni Levi. Ilang miyembro lang ang nakilala ni Levi mula sa Ecclesiastic Order at Esoteric Guild. Gayunpaman, sa paghusga mula sa mga aura ng mga bagong dating, sila ay mas malakas kaysa kay Sonya at iba pa. Bahagyang mas malakas sila kaysa sa batang Thurgest mula sa Esoteric Guild na sinubukan siyang pigilan. Gayunpaman, ang katotohanan na tatlo sa kanila ay sabay-sabay na dumating bilang isang nakagugulat na balita kay Levi. Sa pamamagitan ng kanilang mga aura, natitiyak ni Levi na sila ay mula sa Ecclesiastic Order. Mahusay. Natutuwa akong nandito sila. Nais ni Levi na patayin ang ilang makapangyarihang miyembro ng Ecclesiastic Order upang lumikha ng takot sa kanila. Habang sila ay nagharap sa kanya, nagpasya siyang una sa Ecclesiastic Order na papatayin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3247. Ang tatlong sage ng North Pavilion. Boom! Si Levi ay napuno ng pagnanais para sa pagpatay. Pinaikit niya ang kanyang tingin na para bang isa siyang demonyong isinilang na muli mula sa impyerno. Dahil kanina pa niya gustong pumatay ng isang tao mula sa Ecclesiastic Order, ang kanilang mabilis na pagdating at kapangyarihan ay dumating sa kanya bilang isang pagkabigla. Napukaw ang kuryosidad ni Levi. Ang batang Thurgest mula sa Esoteric Guild na natalo ni Levi kanina ay abnormal na malakas at dapat ay pumukaw sa interes ni Levi, ngunit hindi siya pinansin ni Levi. Ngayong lumitaw ang tatlong makapangyarihang nilalang, naging interesado si Levi na patayin sila. Tingnan natin kung sino ang mga malas na B***starred. Pag-iisip niya. Nagsisimula na siyang maging excited. Hindi nagtagal, dumating ang tatlong matatanda. Ang kanilang mga kasuotan at aura ay nagpapatunay na sila ay kabilang sa Ecclesiastic Order. Ang tatlong bagong dating ay kilala bilang Three Sages of North Pavilion, Sensos, Buder, at Exto. Sila ang mga matatanda ni Sonya at ng kanyang mga kaibigan. Ang ama ni Sonya ay hindi man lamang kwalipikadong makipag-ugnayan sa mga matatanda. Ganyan sila kalakas at maimpluwensya sa North Pavilion. Dahil kay Sonya at sa mga kaibigan niya kaya nila nakilala si Levi. Gayunpaman, walang ideya si Sonya at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang plano. Sa pagdating, napangiti ang tatlong sage nang makita ang nakamamatay na aura ni Levi. Gaya ng inaasahan, makapangyarihan talaga siya. Tingnan mo kung gaano siya kamensing. Akala niya ba nandito tayo para salakayin siya? Natawa ang tatlong sage sa naisip na iyon. Kung tutuusin, iba sila sa mga mula sa Ecclesiastic Order na pinuntirya si Levi. Sila ay mga maimpluwensyang figure na iginagalang ng marami, kaya hindi na kailangan para sa kanila na gumamit ng mga kasuklam-suklam na paraan. Hindi sila yumoko ng napakababa upang maglipat ng mga espiritual na buto sa kanilang mga katawan. Tumahimik ka, binata. Dumating kami sa kapayapaan. Mukhang sasalakayin ka namin. Masayang tanong ng tatlong sage. Naramdaman ni Levi na hindi nila sinusubukang saktan siya. Kaya, pinawalang bisa niya ang ilan sa kanyang layuning pumatay. Bakit ka nandito? Dumiretso siya sa punto. Nais ng tatlong sage na ipakilala ang kanilang organisasyon upang maihayag nila ang kanilang mga pagkakakilanlan. Kami ay mula sa Ecclesiastic Order. Gayunpaman, pinutol sila ni Levi nang walang pasensya. Sabihin mo lang kung bakit ka nandito. Ngunit kailangan naming ipaalam sa iyo kung sino kami, nalilitong sagot ng tatlong sage. Gusto nilang magpakilala muli, ngunit sumingit si Levi, stop wasting my time. Ikaw ay mula sa Ecclesiastic Order, tama ba?
Sabihin mo lang sa akin ang dahilan ng pagbisita mo. Sige, narinig namin ang tungkol sa iyo kamakailan. Mukhang nasa iyo ang isang sinaunang banal na espada. Sabi ni Sensoz. Bago siya makapagpatuloy, sumagot si Levi, oo, mayroon akong espada. Kinukuha mo ba sa akin? Halika na, kasama ko ngayon. Agad namang sumagot sina Buder at Exto, no, don't get us wrong. Hindi kami interesado sa Ancient Divine Sword. May sarili tayong armas. Ngumisi si Levi, tapos nandito ka para kay Evie o sa spiritual bone ko, ha? Gusto mong hukayin ang ating mga espiritual na buto at itanim ito sa iyong katawan, tama ba? Hindi pala kaibigan ang boses niya, dahil inakala niyang iyon ang gusto nila. Ano pa kayang dahilan? Nagkatinginan si Sensoz at ang dalawa pa bago humagalpak ng tawa. Levi, nagkakamali ka. Nasa atin ang mga maalamat na klaseng espiritual na buto. Ang elemental na espiritual na buto ay bahagyang mas malakas kaysa sa ating espiritual na mga buto, ngunit ang pagkakaiba ay hindi malaki. Hindi na natin kailangang sumailalim sa transplantation. Bukod pa rito, ikaw at ang iyong anak na babae ay nagtataglay ng dalawang espiritual na buto. Hindi sapat ang mga iyon para sa aming tatlo. Hindi iyon ang nasa plano namin, pagmamadali nilang paliwanag. Medyo natarante si Levi. Kung gayon bakit ka nandito? Siya ay handa na upang patayin ang mga ito, ngunit sila ay hindi kahit dito upang simulan ang isang away. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Nakita ng tatlong sage na nakakatuwa ang kanyang reaksyon. Sa wakas, nagsalita si Exto. Payagan mo ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3248. Walang makakatanggi na maging disipulo natin. Nandito kami para sa isang bagay, gusto naming maging disipulo ka namin para sanayin ka namin na magmana ng aming mga kakayahan at maging master ng North Pavilion. Pagkatapos gawin ng Exto ang anunsyo na iyon, ang tatlong sage ay nagsuot ng mga mapagmataas na ekspresyon. Naging mayabang sila na para bang ipinagkaloob nila ang isang malaking karangalan kay Levi. Dapat siyang makaramdam ng karangalan na mapili bilang aming tagapagmana sa North Pavilion. Maging ang kanyang mga ninuno ay ipagmalaki. Ito na ang kanyang pagkakataon na maging kaluwalhatian ng pamilya. Sa katunayan, sa North Pavilion. Hindi, ang mga mula sa Ecclesiastic Order ay mamamatay upang maging mga alagad ng tatlong sage. Marami ang nagsusumamo ng walang humpay na maging kanilang alagad. Nako, wala ni isa sa kanila ang qualified. Malapit sa imposibleng maging alagad nila, kaya buong pagmamalaki nilang sinabi ang pahayag na iyon. Bukod dito, inakala nilang walang tatanggi na maging alagad nila. Kaya naman gusto nilang magpakilala. Hanggat ibinunyag nila ang kanilang pagkakakilanlan bilang Three Sages of North Pavilion, hindi tatanggihan ni Levi ang kanilang alok. Laking gulat ni Levi sa itsura nila. Kumikilos sila na parang luluhod ako at papayag na maging disipulo nila anumang minuto. Seryoso ba silang iniisip na ito ang pangarap ko? Levi, magiging tapat kami sa iyo. Wala kaming kinuhang mga disipulo, kaya ikaw ang aming unang disipulo. Dapat mong malaman kung gaano kahalaga ang ibig sabihin nito. Ito ay isang hindi pa nagagawang sitwasyon. Ito ang magiging pinakamalaking karangalan na matatanggap mo. At saka, wala namang masama kung pumayag na maging alagad natin, masiglang sabi nila sa kanya. Hindi sila nagpigil at sinabi sa kanya na ang pagiging alagad nila ang magiging pinakadakilang karangalan niya sa buhay. Ang tatlong sage ay hindi kailanman kumuha ng sinumang alagad, dahil walang talento ang nakakuha ng kanilang pansin. Noong nakaraan, mayroong ilang mga promising talento sa Ecclesiastic Order. Gayunpaman, ang iba pang mga paksayon tulad ng South Pavilion, West Pavilion, at East Pavilion ay unang kumilos at nakuha ang mga magagandang talento para sa kanilang sarili. Ang nakakainis na mga elder mula sa East Pavilion ay nakakuha ng dalawang mahuhusay na prodigy na sumama sa kanila. Ang mga kahangahangang tao ay may maalamat na klaseng espiritual na mga buto na kapareho ng mga elemental na espiritual na buto. Sa una, natuklasan ng Three Sages of North Pavilion ang mga kababalaghan at gusto silang sumali sa North Pavilion. Ang North Pavilion ay nagbigay sa kanila ng proteksyon upang walang sino mang makahuli sa kanila at kumuha ng kanilang mga buto upang sumailalim sa isang transplant. Nako, walang nakakaalam na aagawin sila ng East Pavilion.
Ang parehong mga kahanga-hanga ay nauwi sa pagtataksil sa Three Sages of North Pavilion at naging mga alagad ng mga matatanda ng East Pavilion. Ang tatlong sage ng North Pavilion ay nagalit sa mga pangyayari, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Nakumpleto na ng mga talento ang ritual upang maging mga alagad ng ibang tao, at huli na para sa tatlong sage na gumawa ng anuman. Nang maglaon, ang iba pang mga paksayon ay nakakuha ng kanilang sarili ng mga bihirang kababalaghan, maliban sa North Pavilion. Hanggang ngayon, ang tatlong sage ng North Pavilion ay wala pang angkop na mga alagad. Kaya, ang North Pavilion ay naging pinakamahina na pangkat na walang hinaharap sa 5 pavilion. Sa hinaharap, lahat ng pavilion ay may kahit isang kababalaghan, ngunit ang North Pavilion ay wala. Kaya, wala itong kinabukasan. Maaaring protektahan ng Three Sages ang North Pavilion sa ngayon, ngunit hindi nila mapoprotektahan ang North Pavilion magpakailanman. Ang kinabukasan ay pag-aari ng nakababatang henerasyon. Kung ang North Pavilion ay masyadong mahina, ito ay matatapos sa hinaharap. Ang tatlong sage ay nagsisikap na makahanap ng kahalili sa loob ng maraming taon ngunit walang resulta. Walang sino mang nakilala nila ang kwalipikadong maging alagad nila. Kaya, pagkatapos na pumasok sa totoong mundo, lahat ay nagsimulang makahanap ng kanilang sarili ng mga talento na may mahusay na espiritual na mga buto. Upang gawing simple, ang lahat ng mga paksayon sa loob ng Ecclesiastic Order ay naghahanda para sa isang kompetisyon. Nag-iipon sila ng bargaining chips para sa kompetisyon. Ang mga nahuhuli o hindi sapat ang paghahanda ay tatapusin ng ibang paksayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3249. Ang pinakamataas na karangalan. Ang tatlong sage ng North Pavilion ay kailangang ilagay ang kanilang pag-asa sa labas ng mundo. Hindi sila tumigil sa paghahanap. Sa una, itinoon nila ang kanilang mga mata sa Asher Dragon at sa iba pang 4. Alam nila sa simula na ang mga lalaking iyon ay nagtataglay ng mga elemental na espiritual na buto. Ang dahilan kung bakit hindi sila kumilos ay dahil ang mga elemental na espiritual na buto ay kabilang sa 5 tao sa halip na isa. Magiging mahirap na sanayin silang lahat, at hindi nila maabutin ang iba pang mga kababalaghan mula sa ibang mga paksayon. Ang 5 lalaki ay kailangang magtulungan upang mapakinabangan ang kanilang kapangyarihan. Napakaraming kawalan ng katiyakan, kaya hindi ito isang matalino o praktikal na desisyon. Isinasaalang-alang ng tatlong sage ang pagpipiliang iyon. Nagulat din sila sa talento ng anak ni Levi. Sa katunayan, ang tatlong sage ang nagutos kay Sonia at sa kanyang mga kasamahan na subukan si Levi. Siyempre, walang ideya si Sonia at ang iba pa na kumikilos sila sa ilalim ng utos ng tatlong sage. Akala niya ang tatay niya ang nagutos. Pagkatapos ng pagsusulit, si Sonia at ang iba pa ay lubos na nagulat. Sa kabila ng hindi alam kung ano ang isang espiritual na buto, alam nila na ito ay mas malakas kaysa sa kanilang mga kapangyarihan na pinagsama. Ito ay isang maalamat na klase ng espiritual na buto. Naturally, nagulat ang tatlong sage sa balita. Gayunpaman, ipinaalam din sa kanila ni Sonia at ng iba pa na mahirap ang espiritual na buto ni Levi, dahil umaasa lamang siya sa purong pagsasanay sa pangangatawan. Maraming miyembro ng Ecclesiastic Order ang nakatuon sa purong pagsasanay sa pangangatawan, at may malalakas na manlalaban sa kanila. Gayunpaman, may limitasyon ang kanilang kapangyarihan. Sa kabila ng kanilang lakas, hindi sila ang pinakamalakas sa lahat. Kaya, ang mga nagsagawa ng purong pagsasanay sa pangangatawan ay hindi pinahahalagahan sa Ecclesiastic Order. Siyempre, hindi mangangahas na maliitin ang isang manlalaban na nakatuon sa purong pagsasanay sa pangangatawan, dahil puno siya ng potensyal. Unang pinili ng tatlong sage si Forlivia para sa kanyang komprehensibong kakayahan. Sa katunayan, gusto nilang makilala sina Levi at Forlivia noong nakaraan, ngunit si Levi ay nagkataong naghihiganti kay Hydran. Kaya naman, kinailangan nilang maghintay ng angkop na oras. Hindi nila inaasahan na ang kanilang paghihintay ay maghahatid sa kanila ng isang kaaya-ayang sorpresa. Nasaksihan nila si Levi na inilabas ang buong potensyal ng kanyang husay sa pakikipaglaban. Bale kung puro pagsasanay sa pangangatawan ang kanyang tinutukan, dahil malakas siya at makapangyarihan. At saka, si Levi ay ganoon nakakaya sa murang edad.
Sapat na iyon para patunayan na iba siya sa mga purong pagsasanay sa pangangatawan. Ang gusto lang nila ay magandang kinabukasan. Kasama si Levi, magkakaroon sila ng ligtas na kinabukasan. Ang pagkakaroon ng Levi sa kanilang panig ay katumbas ng pagkakaroon ng For Levi sa kanilang panig. Sa ganoong paraan, mas magiging secure ang kanilang kinabukasan. Maaari silang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, at ito ay magiging isang kumikitang deal para sa kanila. Ang kailangan lang nilang gawin ay makuha si Levi na maging alagad nila. Hindi na nila kailangang dumaan sa hirap na kunin si For Levi bilang kanilang alagad, dahil ang mag-ama ay malapit nang mapasa kanila. Sa huli, nagpasya silang piliin si Levi pagkatapos makita kung gaano siya kaya. Maaaring na-target ng iba si Levi para sa kanyang espiritual na buto, ngunit ang 3 Sages of North Pavilion ay dumating kay Levi para sa kanilang kinabukasan. Tiwala sila na walang tatanggi na maging alagad nila at susuko sa karangalan. Walang paraan na tatanggihan ni Levi ang kanilang alok, dahil siya ang magiging pinuno ng North Pavilion sa hinaharap. Sigurado rin silang mapapalaki nila ang kakayahan ni Levi. Maaaring hindi kapani-pani walang malakas si Levi, ngunit ang 3 sage ay sa opinyon na ang mga diskarte mula sa labas ng mundo ay hindi legit. Walang anumang cultivation skills o mahiwagang halamang gamot na nababagay sa mga nagsagawa ng purong pagsasanay sa pangangatawan sa labas ng mundo. Mayroon silang mga lehitimong kasanayan at elixir na kasama nila upang sanayin si Levi ng sistematikong upang mapagbuti niya ang kanyang mga kasanayan. Sa pinakakaunti, maaari siyang maging mas malakas at madagdagan ang kanyang mga limitasyon. Ganon sila ka-confident. Sigurado sila na hindi tatanggi si Levi. Walang dahilan para tanggihan sila ni Levi pagkatapos nilang pumunta dito para i-extend ang offer sa kanya. Ang mga matatanda mula sa iba pang mga paksayon ay nakakuha ng 1 disipulo bawat isa, ngunit ang 3 sage ay kumukuha lamang ng 1 disipulo sa parehong oras. Iyon ang sukdulang karangalan na matatanggap ng isa. Nakatingin sila kay Levi nang may pag-asa at naghihintay ng sagot nito. Hindi nila maiwasang isipin na luluhod siya at tatawagin sila bilang mga guro. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3250. Mahinang mga masters. Nga pala, kailangan pa nating magpakilala. Kami ay mula sa North Pavilion ng Ecclesiastic Order. Tinatawag nila kaming 3 Sages of North Pavilion. Ako si Sensos, siya si Buder, at iyon ay si Exto. Maaaring nagtatrabaho kami sa likod ng mga eksena, ngunit may control kami sa North Pavilion. Kahit ulo ay dapat makinig sa amin. We're among the strongest beings in North Pavilion, mahinhin na hayag ni Sensos habang hinihimas ang kanyang balbas. Buder at Exto, hindi ka magpapatalo kung pumayag kang maging alagad namin. Tutulungan ka naming pagbutihin ang paggamit ng mga lehitimong kasanayan, elixir, at mahiwagang damo na angkop para sa mga gumagawa ng purong pagsasanay sa pangangatawan. Maaari kang maging mas malakas. May higit pa dito. Ang iyong anak na babae, mga kaibigan, at mga kamag-anak ay maaari ding makatanggap ng pagsasanay. Maninindigan ka para makakuha ng higit pa bilang aming disipulo. Ang 3 matatanda ay hindi magaling sa walang laman na pangako, kaya sila ay nagsasabi ng totoo. Sinabi nila kay Levi kung ano ang pinaninindigan niyang makuha pagkatapos pumayag na maging alagad nila. Sa ngayon, halos nagmamakaawa sila kay Levi na maging alagad nila. Tanghali, ang mga tao ay nagmamakaawa na maging kanilang alagad, ngunit ito ay ganap na kabaligtaran ngayon. Dahil nagpakumbaba sila, tumanggi silang tumanggap ng hindi bilang sagot. Matamang nakatitig kay Levi ang 3 habang hinihintay ang matibay na sagot ng lalaki. So gusto mong maging master ko? Tanong ni Levi sa kanila habang nakakunot ang noo niya. Siya ay lubos na hindi nakaimik ng mapagtanto na may sapat na katapangan upang kunin siya bilang isang alagad. Ang 3 sage ay likas na sumagot, "Oo, gusto mong maging isang disipulo. Sabihin mong oo, at maaari nating tapusin ang ritual ngayon." Sinimulan nila siyang himukin ng tuwang-tuwa. "Kalimutan mo na, seryoso ka bang gusto mong maging Panginoon ko? Hindi pa ako nakarinig ng mga Panginoon na mas mahina kaysa sa kanilang mga alagad," panunuya ni Levi. Natigilan ang 3 sage sa kanyang sagot. Nang marinig ang kanyang komento, tila sila ay tinamaan ng kidlat. Ano ang ibig niyang sabihin doon?
Hindi pwede yon. Dagdag pa ni Levi, sa tingin mo ba ay mas malakas ka sa akin? Iyon ba ang dahilan kung bakit mo naisip na maaari mo akong hikayatin na maging iyong disipulo? Oo, kami ay malakas at may sapat na impluwensya para maging Panginoon mo. Sagot nilang tatlo. Oo naman, kaya kung maging alagad mo. Gayunpaman, hindi ba dapat mas malakas ka kaysa sa akin para maging Panginoon ko? Mas mahina ka sa akin. Ang pisngi mong mangarap na maging amo ko. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanila si Levi. May mali ba sa kanila? Hindi ba nila alam na mas malakas ako sa kanila? Hindi ako makapaniwala na iniisip nila na sila ay makapangyarihan at hindi matatalo. Ha? Paano iyon? Oo, tama ang ginawa namin. Walang masama kung hilingin kang maging alagad namin. Ang tatlong sage ay nalito sa sagot ni Levi. Hindi pa rin nila maisip kung ano ang nangyari. Bilang pinakamalakas at pinakamaimpluwensyang tao sa North Pavilion, kumuha sila ng isang binata bilang kanilang alagad. Gayunpaman, sila ngayon ay lubos na naguguluhan. Ano ang nangyaring mali? Walang masama sa pagiging amo mo. Ikaw ang magiging susunod ng Three Sages of North Pavilion. Ilang oras na lang bago ka maging pinuno ng North Pavilion. Oo, tama iyan. Sa tingin ko, walang mali doon. Ang tatlong sage ng North Pavilion ay naguguluhan sa kanilang mga ekspresyon. Tinitigan sila ni Levi ng walang salita habang nagsalubong ang mga kilay nito. Baliw ba sila? Hindi pa rin nila napapansin. Habang tinatitigan sila ni Levi na para bang mga tanga, huli nilang napagtanto kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa tingin ko, ang ibig niyang sabihin ay mas malakas siya sa atin, di ba? O isang bagay na katulad. Ay, oo, may sinabi siya tungkol sa ang mga Panginoon ay mas mahina kaysa sa kanilang mga alagad. Nagsimula silang magbulungan. Ano? Ibig niyang sabihin mas malakas siya sa atin. Bumungad sa kanila ang pangunawa. Ngumisi si Levi, oo, tama. Mas malakas ako sa'yo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3251. Aking punch. Anong ibig mong sabihin dyan? Imposible yon. Sabay-sabay na sabi ng tatlong sage. Kung mas malakas si Levi sa kanila, hindi sana sila pumunta dito. Hihilingin nilang maging mga alagad ni Levi kung siya nga ay mas malakas kaysa sa kanila sa halip na kabaligtaran. Hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan ang kaisipang iyon, kaya ayaw nilang maniwala. Tingnan mo, magsusuntok ako, deklara ni Levi. Walang pag-aalinlangan, sinuntok ni Levi. Para sa kanya, ang tatlong sage ay mga hanggal, kaya walang silbi na subukang hikayatin silang magbago ng isip. Nasa bingit ng sesabog sa galit si Levi kung patuloy silang magiging tanga. Kaya, nagpasya siyang ipakita sa kanila kung gaano siya kalakas. Mas malakas ako sa'yo. Mas malakas ang suntok ko kaysa sa mga atake mo. Gusto mo ba akong kunin bilang iyong alagad? Mangarap ka. Hindi ka man lang qualified. Boom! Ang suntok ni Levi ay parang isang nuclear explosion na maaaring magwasak ng mga bundok at ilog. Agad na binalot ng nakakatakot na puwersa ang lugar. Naramdaman ang kanyang pambihirang kapangyarihan, sa wakas ay natanto ng tatlong sage kung ano ang nangyayari. Sa kabila ng pagiging tanga, makapangyarihan pa rin silang nilalang. Sa harap ng matinding pagbabanta, naging seryoso sila. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huli nilang naramdaman na may banta ito. Iilan lamang sa ecclesiastic order ang kapantay nila. Ang napakalakas na suntok ay nagbunga ng napakalakas na nahati nito ang lupa at lumikha ng malaking bitek. Ang mga nakakakilabot na alon ay kumalat palabas at nabuo ang isang ulap ng kabute. Ito ay magiging basag sa planeta tulad ng isang itlog at palm unit ng isang butas sa kalangitan. Gayunpaman, hindi iyon ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Ang kapangyarihan na nilalaman ng suntok ay ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Ang kapangyarihan ay maaaring maging mas mapaniril kung hindi ito natipon sa suntok ni Levi. Ang suntok ay tila hindi kasing lakas ng suntok na itinapon ni Levi para pumatay ng 200,000 Diyos-Diyosan noon. Sa totoo lang, mas malakas ito kaysa sa naunang suntok na iyon. Talagang pinaikli ni Levi ang kanyang kapangyarihan upang mailabas nito ang pinakamataas na potensyal nito sa pinakadulo. Boom! Boom! Nang makita ang isang alon ng enerhiya na napakalawak sa magnitude, ang tatlong sage ay namula sa takot.
Hindi sila handa na ipaglaban ang kanilang sarili laban kay Levi at maaaring masaktan anumang oras. Lumayo, swoosh, swoosh. Ang kakilakilabot na airwave ay nag-amok, na nagbabantang mapunit ang espasyo. Ang tatlong sage ay natapos na gumamit ng Art of Consumption para iwasan ito. Matapos ibigay ang lahat, halos hindi na nila naiwasan ang suntok. Pinilit na kumalat, sila ay lumapag sa lupa. Ang lakas ng kanilang paglapag ay bumuo ng mga bitek sa lupa. Halata namang nasugatan sila, sapat na iyon para mapangiti ang mga labi ni Levi. Bago ito, walang makakaligtas sa kanyang suntok. Nakakabighani siya na maiiwasan ng tatlong matatandang lalaki ang kanyang suntok. Sa katunayan, ang Ecclesiastic Order ay hindi dapat maliitin. Ipinapalagay ng buong mundo na si Levi ay hindi matatalo pagkatapos niyang talunin ang mga Diyos-Diyosan sa Zyperia. Gayunpaman, ang gawaing iyon ay wala sa Ecclesiastic Order at sa Esoteric Guild. Maaaring makamit ng kanilang mga miyembro ang tagumpay. Hindi marami sa kanila ang makakagawa nito, ngunit sigurado si Levi na may kayang gawin ito. Halimbawa, ang tatlong matatanda na nakatayo sa harap niya. Matapos iwasan ang suntok, ang tatlong sage ay nabigla ng hindi masabi. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ganon ba kabigat si Levi? Hindi dapat ganoon. Maaaring nabigla niya kami sa kanyang lakas sa Zyperia, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi siya matatalo. Natitiyak namin na matatalo siya ng ilang individual sa Ecclesiastic Order. Maaaring makamit ng ibang tao ang kanyang tagumpay. Siya ay, sa karamihan, bilang ang prodigies mula sa iba pang mga factions. Halimbawa, ang dalawang kababalaghan na kinuha sa amin ng East Pavilion. Nais ng tatlong sage na si Levi ang maging alagad nila upang durugan niya ang mga kababalaghan mula sa ibang paksayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3252. Recruitment sa ngalan ng kanilang guro. Ngunit ang kasalukuyang kinakalaban ni Levi ay ang mga matandang buggers mismo. So, kaklase namin si Levi. Paano nila malalaman na sila ay mas mababa kaysa kay Levi? Paanong naiisip ng mga henyo na ito na maaari nilang ituring ang kanilang mga sarili na nasa parehong liga kapag ang isang suntok mula sa kanya ay maaaring magdulot ng banta sa kanilang lahat, halos sa puntong masaktan sila, ng ganoon. Ito ay isang gawa na halos direktang karibal sa mga kakayahan ng mga matatanda mula sa lahat ng mga pangunahing paksayon. Nakakatawa lang. Gayunpaman, nadagdagan iyon sa pagkalito ng tatlong sage. Hindi mo pa ba ipinakita ang buong lakas mo ngayon? Paano mo nagagawang maging mas malakas pa? Tama na yan. Hindi ba't ang iyong mga kakayahan ay dapat na sa kanilang pinakamataas na antas nang maalis mo ang 200,000 mga Diyos-Diyosan sa isang suntok? Paano ka makakaipon ng ganoong kapangyarihan nang hindi mo kailangang tawagan ang sinaunang banal na espada? Nalilito sa napakaraming tanong na hindi kayang talakayin sa sandaling ito, itinuring ng tatlo si Levi na hindi makapaniwala. Bagamat kinikilala nila na talagang kakilakilabot si Levi, sa pamamagitan ng kanilang pinagsama-samang mga obserbasyon, ipinapalagay din nilang naabot na nila ang isang mahusay na pagkaunawa kung nasaan ang kanyang mga limitasyon. Ngunit ngayon, naisip nila na maaari siyang maging walang talo. Hindi kaya nagtitimpi siya noong huling engagement na iyon. Ito. Boom. Ang mismong pag-iisip ng posibilidad na iyon ay lubos na nagpagulo sa kanilang isipan. Walang masasabi kung gaano kalakas si Levi, dahil siya ay, sa pinakakaunti, higit pa kaysa sa kakayahang makipagsabayan sa kanila. Ang suntok na huling ginawa ni Levi, bagamat inihatid na may elemento ng pagiging sneakiness, ay sapat na napakalawak sa lakas nito. Dahil dyan, ang pag-asang matagumpay siyang kunin bilang kanilang alagad ay tila hindi na mabubuhay. Bagaman napatunayang halos kapantay nila si Levi sa ngayon, nagpatuloy sila sa pag-aakala na hindi naman siya mas malakas kaysa sa kanila. Sa puntong ito, nagsimulang tumawa si Levi, ang lahat na maitatag ng mga taong ito ay ako ay makapangyarihan, ngunit hindi nila matukoy kung gaano ako kalakas. Hindi ngayon, at marahil, hindi kailanman. Halata naman ang ibig niyang sabihin. Sa ganoong karaming mga Diyos-Diyosan sa kanilang pagpupursage at tawag, maaari lamang nilang pagsamasamahin ang isang puwersa ng ganoong laki, isang puwersa na sadyang hindi makakapantay sa aking husay sa pakikipaglaban.
Ang kakayahang pumatay ng 200,000 sa isang suntok ay hindi nangangahulugan na kaya ko lang i-rack up ang bilang ng katawan na iyon. Nangangahulugan lamang na mayroon lamang silang 200,000 para i-target ko. Kunin ito. Ito ay dalawang ganap na magkahiwalay na usapin. Sa mga karaniwang salita, ito ay halos tulad ng sa ilang nangungunang mga mag-aaral na nag-iisip na ang iba ay may kakayahan lamang na maka-score ng buong marka. Ang tanging dahilan kung bakit makakamit lamang nila ang buong marka na 100 ay iyon ang pinakamataas na posibleng marka sa loob ng saklaw ng papel. Ito ay, sa anumang paraan, ay isang representasyon ng kung ano ang tunay nilang kayang gawin. Hanggang ngayon lamang naunawaan ng tatlong sage ang katwiran na ito. Nakikita ko, hindi masabi na nagpakumbaba, ang tatlong kulay abo na mukha ay namumula. Gusto mo ba kaming masigasig na maglakbay pababa para sa isang recruitment drive, para lang mapagtanto na ang aming target na kandidato ay nasa parehong antas ng aming sarili? Nakakahiya. Halos magpakatanga sila sa kanilang mga problema. Gayunpaman, mas nagustuhan nila ito nang malaman kung gaano kalakas si Levi, dahil nangangahulugan ito na ang North Pavilion ay nasa posisyon na makakuha ng kanilang sarili ng isang mesensinang killing machine na may kaunting pangangailangan para sa pag-aalaga sa kanilang bahagi. Laban sa mga prodigy mula sa iba pang mga pangunahing paksayon, madaling durugan ni Levi ang kompetisyon. Ang mas makakabuti pa ay dumating din siya na may kasamang anak na babae na napakagaling. Ang masama namin, Levi, dahil hindi niya matiyak ang sitwasyong ito. Paumanhin sa paggawa ng ganoong pagkakamali. Tunay nga, hindi kami karapat-dapat na kunin ka bilang aming alagad. Mabilis na nag-alok ang tatlong sage bilang paghingi ng tawad. Mas maganda yan. Buti na iintindihan mo. Ngumuso si Levi. Pagkatapos ay dumating ang twist mula sa trio. Gayunpaman, ang North Pavilion ay nananatiling nangangailangan ng isang tulad mo. Kaya naman, umaasa pa rin kaming maging isa ka sa amin. Ha, gusto mo pa ba akong makasama? Iniisip ko kung anong uri ng kapasidad ang aking pakikilahok. Tanong ni Levi. Maaaring tanggapin ka naming tatlo bilang isang alagad sa ngalan ng aming Panginoon. Mula ngayon, ikaw ay magiging aming junior at isang batang Panginoon sa lahat ng North Pavilion sa pantay na katayuan sa aming sarili. Magkakaroon ka ng akses sa lahat ng mapagkukunan ng North Pavilion. Bagamat kinikilala namin ang iyong kapangyarihan, iniisip pa rin namin na ito ay ilang paraan mula sa kinatatayuan namin ngayon. Gayunpaman, handa kaming tulungan kang maabot ang aming antas ng mas maaga kaysa sa huli. Tama na. Ang iba't ibang mga pangunahing paksayon ng Ecclesiastic Order ay hindi magiging madaling labanan dahil hindi mo pa rin maaabot ang invincibility. Dahil dito, maaaring maraming kalamangan sa pagiging bahagi mo ng North Pavilion. Naiwang naguguluhan si Levi, dahil hindi niya inaasahan na magtatangka silang kumuha ng disipulo sa ngalan ng kanilang sariling amo. Mukhang hindi pa sapat ang laban natin. Bakit hindi ko ngayon ipakita sa iyo kung ako ay hindi matatalo o hindi? Tumawa siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3253. Kahit ang iyong guro ay hindi karapat-dapat. Malamang na magpapatuloy sila sa gayong mga kalokohan. Aayusin yan. Bubugbugin ko sila ng husto para lang maintindihan nila na hindi rin karapat-dapat ang kanilang amo na maging alagad ako. Hindi na nag-aksaya pa ng oras sa pagpapakasawa sa kanila nang walang ginagawang pagbibiro, ipinasya ni Levi ang kanyang mga kamao na magsalita. Boom! Minsan pa, isang makabasag lupa na kamao ang pinakawalan sa magkasunod na pagsabog na nakakasira ng tainga. Isang malakas na unos ang bumalot sa hangin sa itaas nila habang ang isang nakakatakot na pagyanig, na katulad ng galit ng siyam na langit na pinakawalan sa lupa, ay tumawid sa abot tanaw. Anuman ang bilis o lakas, ang suntok na ito ay lumampas sa nakaraang 100 beses. His, ang tatlong sage ng North Pavilion, masyadong, ay agad na nakadama ng panganib na dumarami. Ang suntok na iyon ay kakilakilabot na lampas sa kanilang pinakamaligaw na inaasahan, at marahil, mas napakalawak kaysa sa anumang bagay na maaari nilang inaasahan. Dati, nasa ilalim sila ng impresyon na maaaring malayo siya sa pagiging pantay-pantay nila, ngunit ngayon, mukhang hindi talaga iyon ang mangyayari. Ang suntok na ito ay kakilakilabot. Ang kanilang mga ekspresyon ay mabangis sa sukdulan. Masyadong mabilis ang suntok na ito.
Natagpuan nila ang kanilang mga sarili na hindi umasa sa kanilang katahimikan upang iwasan ito tulad ng ginawa nila ngayon, at walang duda na sila ay aalis dito na may matinding pinsala kahit na sinubukan nilang pilitin ang isyu. Dahil naputol ang lahat ng kanilang opsyon sa pagtakas, wala silang pagpipilian kundi harapin ang pag-ataking iyon ng direkta. Boom! 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 Hindi na handang maliitin si Levi. Iba't ibang inilabas ng trio ang kanilang sariling pinakamahusay na mga galaw sa unahan, sabay-sabay na inilabas ang kanilang nakakatakot na art of consumptions. Hindi lamang sila nakagawa ng isang protective shield na may nakatutok na aura sa harap nila laban sa suntok na iyon, ngunit ginamit din nila ang parehong paraan upang matugunan ang huli sa pamamagitan ng isang malakas na counterattack ng kanilang sarili. Bang! Nang marahas na nagsagupaan ang dalawang panig, ang tatlong sage ay nabigla sa bilis at lakas ng suntok na iyon na lumampas sa hangganan ng kanilang mga guni-guni at sa kaharian ng hindi maarap. Lingid sa kanilang kaalaman ay isang sikreto, nakatago sa loob ng suntok na ito ay ang Annihilation Blast, na ang bawat kasunod na layer ay mas makapangyarihan kaysa sa nagpapatuloy. Ang natakot sa kanila ay ang unang alon ng enerhiya, na sinundan ng pangalawang alon. Bam! Kinailangan ng halos lahat ng mayroon sila upang harangan ang unang alon ng enerhiya, ngunit ang pangalawang alon na dumating pagkatapos ay agad na nawala ang kanilang sariling art of consumption. Basag. Pagkatapos ay dumating ang pangatlo na nagpatuloy upang basagin ang kalasag na nabuo ng kanilang nakatutok na art of consumption. Bam! Puff! 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 Nang walang karagdagang paraan ng paglaban sa kanilang pagtatapon, ang tatlong sage ay pinalipad sa pagdating ng ikaapat. Ngunit bago pa sila makapag-react, ang ikalimang alon ng enerhiya ay sumabog na upang harapin silang lahat ng isang lubos na mapangwasak na suntok. Ang kanilang pambihirang pisikal na disposisyon ay nagpapahintulot sa kanila na mapaglabanan ito, bagaman halos hindi. Kahit na malubhang nasugatan, mabubuhay pa sila. Gayunpaman, muling sumabog ang ika-6 na alon, at ito rin ang pinakamalakas sa ngayon. Ito ay isang alon ng enerhiya na napakalawak sa magnitude na hindi nila maaaring ipagtanggol o makatakas mula dito, at isa kung saan kahit na ang kanilang kahangahangang pisikal na konstitusyon ay hindi makapagligtas sa kanila. Ang ika-6 na alon ng enerhiya, isang pagsasama-sama ng pinakakamangha-mangha at kakilakilabot na katapangan ni Levi, ay ang pinakahuling pagpapahayag ng pinakamasamang lakas ng suntok na ito. Ang tanging bagay na naghihintay sa kanila sa pakikipag-ugnay ay tiyak na kamatayan. Ang mga mata ng tatlong sage ay napahawak sa sobrang takot. Ito ay hindi maisip at ganap na hindi maisip para sa kanila na si Levi ay dapat magkaroon ng gayong nakakagulat na katapangan, dahil ang antas ng kakayahan na iyon ay sapat na makapangyarihan upang paksain silang tatlo sa isang iglap. Hindi bale na sila mismo ay hindi karapat-dapat na kunin siya bilang kanilang alagad, itinuring din nila na maging ang kanilang Panginoon ay hindi rin, dahil iyon ay nasa antas ng kanilang Panginoon mismo. Makapangyarihan. Masyado lang siyang makapangyarihan. Hindi nila inaasahan na magiging ganito ang kanilang mga pagtatangka sa recruitment, at higit pa doon, hindi nila inaasahan na matatanggal sila ni Levi sa isang suntok. Hindi namin matanggap ang kinalabasan na ito. Kahit na hindi nila kayang makipaglaban sa pagkamatay dito, wala silang mga alternatibo, isinasaalang-alang na wala silang magagawa bilang tugon sa ika-6 na alon ng pag-atake na ito. Nai-imagine na nila ang estado ng North Pavilion pagkatapos ng kanilang sariling pagpasa. Tiyak na lalamunan siya ng iba pang mga paksayon, kung saan ang kanyang mga miyembro ay tiyak na mamamatay sa trahedya o mahahatulan sa pagkaalipin. Ang kanilang kahihinatnan ay magiging lubos na paghihirap sa malupit na dog-eat-dog world kung saan umiral ang Ecclesiastic Order. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3254. Ang paghanga ng Master of North Pavilion. Gayunpaman, hindi sila naging malungkot laban dito. Ang pagpatay ay dapat asahan, dahil hindi nila dapat hinahangad na tumawid kay Levi. Bago dumating ang mismong ika-6 na alon, ang aura na ipinalabas nito ay tila nagsimulang mapunit sa kanilang mga katawan, at ang nakakapasong sakit na sumasalakay sa kanila ay nag-iwan sa kanila ng pagnanais na mamatay. Sa lalong madaling panahon, ang ika-6 na alon ng pag-atake ay dumating na umaatungal, at tulad ng nagninangas na araw mismo, ito ay nagbanta na hahalutin sila hanggang sa abo.
Kumbinsido na sa katiyakan ng kanilang sariling pagkamatay, ang tatlong sage ay pumikit sa kawalan ng pag-asa, ngunit ang pag-atake ay natigil bago sila nito tuluyang magkawatak-watek. Nakakagulat na natanggap ito ni Levi ng buo. Mabilis na nakaramdam ng mali, iminulat ng tatlo ang kanilang mga mata sa oras upang masulyapan si Levi na hinihila pabalik ang huling alon ng kanyang sariling pag-atake. Nakakamangha lang. Natural, naiintindihan nila ang kahirapan sa pagbawi ng isang pag-atake kumpara sa pagpapakawalan nito, lalo na pagdating sa mga kapangyarihan na napakalaki. Doon, malinaw na ang tunay na kapangyarihan ni Levi ay lampas sa limitasyon ng kanilang sariling pangunawa. Hindi mo kami papatayin. Ang tatlong sage ay tumingin kay Levi nang may pagtatanong. Gagawin ko sana ito kung naging mapag-imbot ka sa aking espiritual na buto o sandata. Ngunit dahil naghahanap ka lamang ng isang disipulo, hindi ko gagawin. Umalis ka na, at huwag mo na akong guluhin, kung hindi, sa susunod na pagkakataon ay hindi mo na makikita ang iyong sarili sa ganoong kapalaran. Malamig na sabi ni Levi. Sandaling tulala, ang tatlong sage ay nagpipigil ng sarili nilang mga dila habang sila ay natitised. Tiyak na hindi sila babalik upang abalahin muli si Levi dahil sila, una at pangunahin, ay tunay na natatakot na baka kitilin ni Levi ang kanilang mga buhay. Pangalawa, lahat sila ay nasaktan at kailangan na bumalik para gumaling. Gayunpaman, lahat sila ay tumatawa pagkatapos ng kanilang pag-alis. Sa pagkakataong ito, magkakagulo ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild. Napangiti ang tatlo. Malinaw, ang mga kakayahan ni Levi ay higit na nalampasan ang kanilang sariling mga inaasahan. Sa lahat ng tao, ang Ecclesiastic Order ay kailangang sumama sa kanya. Nag-aanyaya sila ng gulo sa kanilang likod bahay at itinatakda ang kanilang sarili para sa lubos na labanan. Si Levi naman, medyo nagalit. Sa pag-iisip na maaari niyang patayin ang isang pares ng mga mandirigma mula sa Ecclesiastic Order, hindi niya inakala na pupunta sila rito upang mag-recruit ng mga disipulo, at nang walang masamang layunin. Sa pagsasaalang-alang din kay Sonia at sa iba pa mula sa North Pavilion na medyo tumulong sa kanya noon ay pinili niyang huwag silang patayin. Ngunit sa aba ng sino mang susunod, nakangising deklara ni Levi. Ang tatlong sage ng North Pavilion ay hindi interesado sa aking God Crusher at espiritual na buto dahil sila ay masyadong malakas at nasa napakalaking posisyon upang kailanganin ang mga ito. Mahirap sabihin ang pareho ng iba. Sa lahat ng Ecclesiastic Order, hindi masyadong marami ang tulad nitong trio, kaya karamihan sa kanila ay malamang na magnanasa sa kung ano ang mayroon ako. Sa ibang lugar, pagpasok sa kailaliman ng mga bundok, ang isa ay makakarating sa isang napakagandang gusali. Doon nakabase ang North Pavilion. Pinagsama-sama ng tatlong sage ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng matinding lakas ng kalooban habang kinakaladkad nila ang kanilang mga sarili pabalik doon, at iyon ay nang makasalubong sila ni Doran Zenos, pinuno ng North Pavilion. Ano ang nangyari sa iyo, aking tatlong sage? Natigilan si Doran sa nakita nilang tatlo. The Three Sages of North Pavilion, nasugatan. Ito ay tunay na hindi maiisip. Matagal-tagal na rin simula noong huling nangyari ang ganoon. Sino ang naroon na maaaring tumugma laban sa tatlong sage, sa simula, at pagkatapos ay iwan silang nasugatan hanggang sa ganito? Imposible lang. Magiging sapat na mahirap na makahanap ng isang taong may kakayahang ito sa loob mismo ng Ecclesiastic Order, tiyak. Maliban kung, isa ito sa mga maalamat na figure na nawala. Na hindi isa, ngunit lahat ng tatlong sage na sugatan, at lahat ng sabay-sabay. Iyon ay tiyak na kukuha ng pinagsamang pagsisikap ng mga elite mula sa mga pangunahing paksayon ng Ecclesiastic Order upang maisakatuparan. Pero bakit nila gagawin ang ganoong bagay? Agad na lumapit si Doran upang humingi ng mga sagot mula sa tatlong marunong, na ang mga mukha ay puno ng kahihiyan. Pasulong na mag-recruit ng disipulo para lang mabugbog hanggang sa ganitong lawak. Mabuti na lang at hindi namin binanggit ang layunin ng aming paglalakbay noon, dahil hindi namin maipakita ang aming mga mukha pabalik dito kung hindi man. Tumigil ka na sa pagtatanong. Mula ngayon, tayong tatlo ay magpapagaling sa retreat. Ikaw ang mangangasiwa sa pamamahala ng mga gawain ng North Pavilion bilang kahalili namin. Iniwan siya ng tatlong sage bago sila nagmadaling umalis sa kanilang pag-urong.
Nanatiling nalilito si Doran. Sino ang gumawa nito sa kanila? Ang masama pa nito, may isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanila mula sa mga anino nang hindi nila nalalaman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3255. Kahirapan sa pag-iimbestiga ang Ecclesiastic Order. Ang kasalukuyang pinakamalaking takot ng Three Sages of North Pavilion ay para sa isang tao na malaman na sila ay nasugatan. Pagkatapos ng lahat, iyon ay mangangahulugan ng isang napakalawak na pinagbabatayan na panganib sa North Pavilion. Ang pagiging backbone ng North Pavilion, ang mga taong nawawalan ng tiwala sa kanila ay maaaring mangahulugan ng pagpuksa sa North Pavilion. Kung ang North Pavilion ay aatakehin, ang mga ito ay malubhang nasugatan, kahit na pansamantala, ay nangangahulugan na sila ay ganap na walang kapangyarihan. Nako, ito ay tulad ng sinasabi nila, inaakit mo ang iyong kinakatakutan. Sa sandaling ito, naisip ng tatlong sage na ang tanging nakakaalam tungkol sa kanilang mga pinsala ay si Doran Zenos, ang pinuno ng North Pavilion. Hindi nila akalain na may ibang tao na nakasaksi sa buong pagsubok. Naturally, alam din ng tao ang tungkol sa kanilang mga pinsala. Sa kasamaang palad, ito ay magdadala ng sakuna sa North Pavilion. Samantala, si Levi ay may soul niya at ang iba ay nakatuon sa paghahanap ng mga Bone Master habang siya mismo ang nag-imbestiga sa Ecclesiastic Order sa pag-asang matuklasan ang salarin. Sa katunayan, dahil sa kakulangan ng manpower, humingi pa si Levi ng tulong sa Black Hawk at Elterton Star. Naghanda pa siya ng maraming advance na kagamitan at pasilidad bilang mga kasangkapan para tumulong sa investigasyon. Ang pagsisiyasat sa Ecclesiastic Order ay napatunayang napakahirap ng isang gawain. Pagdating kay Erodia, hindi gaanong marami ang maaari niyang pakilyusan. Masyado silang walang kakayahan at masyadong mahina para sa gawain. Kahit na ang Heavenly League ay maaaring ituring na may kakayahan, sila ay halos ganap na nakontrol ng Ecclesiastic Order mula pa noong nakalipas na panahon. Kung hihingi si Levi ng tulong sa kanila, malamang nalihim silang makagambala sa investigasyon, na magreresulta sa pag-aaksaya ng oras at mapagkukunan. Ang pinakamalaking hadlang sa investigasyon ay ang pagiging hindi pamilyar ng lahat tungkol sa Ecclesiastic Order. Ang utos ay banyaga kay Levi mismo. Walang kahit isang lead para sa kanya upang magsimula sa. Ang lahat ng ito ay hindi alam, kasama na kung saan sila nagpatakbo, sino sila, sino ang sangkot, kung anong kapangyarihan ang hawak nila, at marami pang ibang detalye. Ang bawat solong impormasyon ay kailangang makuha habang sila ay nagpapatuloy. Dahil dyan, mas magiging mahirap ang investigasyon. Pangalawa, ang Ecclesiastic Order ay talagang napakalakas. Ang lahat sa loob ng order ay maaaring maging pare-pareho sa isang super deity. Pagkatapos ng lahat, ayon sa mga pamantayan ng Ecclesiastic Order, ang pagiging isang Diyos ay isang pangunahing antas lamang, at ang pagkakaroon ng isang malakas na espiritual na buto ay ang hangganan. Para naman sa isang super deity, sila ay mga hindi kapani-paniwalang mandirigma na pinagkadalubhasaan ang maraming iba't ibang sining at ginugol ang kanilang mga araw sa paghahasa ng kanilang mga kasanayan. Ang lahat ng bahaging iyon ng Ecclesiastic Order ay walang humpay na nagsasanay ng art of consumption araw-araw sa loob ng maraming taon, o posibleng mga dekada. Ito ay magiging imposible para sa sino man sa kanila na maging anumang mas mababa kaysa sa makapangyarihan. Simula noon, ang lahat ng impormasyon na mayroon sila tungkol sa Ecclesiastic Order ay nakuha mula sa mga alingawngaw. Ang tunay na lakas ng pagkakasunod-sunod ay dapat na mas kahanga-hanga kaysa sa sinabi sa mga alingawngaw. Paano dapat ipagpatuloy ni Levi ang pagsisiyasat? Kahit na sa tulong ng Black Hawk at Elterton Star sa kanyang tabi, hindi pa rin ito madaling gawa. Isa pa rin itong napakahirap na gawain. Sa katunayan, ito ay isang lubhang mapanganib na gawain. Maraming buhay ang maaaring mawala sa proseso. Ang masaklap pa, posible silang bumalik na walang dala. Kung hindi man lang nila malalaman ang anumang bagay tungkol sa Ecclesiastic Order, ang paghahanap ng salarin ay halos imposible. Maliban kung sino man ang gumawa nito ay nagpahayag ng kanilang sarili. Gayunpaman, iyon ay isang mahabang pagbaril. Ang salarin ay nagpapanatili ng isang hindi kapani-paniwalang mababang profile mula nang sumailalim sa espiritual na bone transplant. Wala ni isang salita ang lumabas. Higit pa rito, ayon kay Sonia,
Kahit na matagumpay ang isang spiritual bone transplant, hindi ito agad magagamit ng tatanggap. Kailangang masanay muna ang tatanggap sa bagong espiritual na buto bago niya ito magamit. At nangangailangan iyon ng oras. Matagal na panahon. Kaya naman, hinulaan ni Sonia na ang salarin ay mawawala saglit upang lubos nilang maging pamilyar ang kanilang sarili sa bagong espiritual na buto at makuha ito sa kanila. Pagkatapos nito, magpapatuloy sila upang linangin ang kanilang mga kasanayan hanggang sa maabot nila ang isang tiyak na antas ng karunungan. Tanging kapag sila ay nasiyahan sa kanilang mga sarili ay ipapakita nila ang kanilang sarili. Kung hindi, matatalo nito ang layunin ng pagkakaroon ng espiritual na paglipat ng buto. Gayunpaman, naging mas mahirap ang buong paghahanap. Tungkol sa imbestigasyon, nakaramdam ng pagkalungkot si Levi. Lumipas ang mga araw. Gayunpaman, walang sinumang taong ipinadala ang makapagbabalik ng kapakipakinabang na impormasyon, at hindi rin sila lumalapit sa pagkakaroon ng isang pambihirang tagumpay. Walang kahit isang palatandaan. Mayroon lamang isa pang landas na maaari nilang tahakin, ang paghahanap sa mga Bone Master. Mula doon, maaari silang mag-imbestiga pa. Maliban doon, walang ibang mga pamamaraan. Maging si Levi ay nagsisimula ng mabalisa. Paano ito? Simula ngayon, sa halip na subukang hanapin ang salarin, maaari pa nating subukang alamin ang lahat ng mas makapangyarihan sa loob ng Ecclesiastic Order. Nang walang anumang iba pang pagpipilian, maaari lamang subukan ni Levi na mangalap ng impormasyon tungkol sa Ecclesiastic Order muna. Nagsimula siyang magtalaga muli ng mga gawain. Kung ang plano ay hindi pa rin gagana, ang kanyang huling card ay ang pagpasok mismo sa Ecclesiastic Order. Alinmang paraan, dapat matuklasan ang salarin. Gagawin ni Levi ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang matiyak iyon. Hindi niya hahayaang makatakas lang ang tao. Ang paghihiganti ay damaloy sa mga ugat ni Levi habang pinaghahampas niya ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Kahit na master ng Ecclesiastic Order iyon, hindi ko siya bibitawan pagkatapos ng ginawa niya sa aking mahal na kaibigan. Hanggang dito na lang. Kahit matagalan ako, ayos lang sa akin, kaya kong maghintay. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3256. Ang nakakatakot na kontrol ni Gloria. Buong pusong tinulungan ni Sonia at ng iba pa si Levi. Hindi nagtagal, nakuha na nila ang kanilang mga kamay sa isang listahan ng 13 Bone Master. Gayunpaman, malayo ang mga iyon sa lahat ng umiiral na Bone Master. Kinailangan pa nilang ipagpatuloy ang paghahanap. Kasunod ng paghahanap, si Levi ay may isa pang misyon na dapat gawin. Sisimulan niyang hanapin ang mga Bone Master na iyon ng isa-isa at ipailalim sila sa kanyang impluwensya. Ang mga resultang ibinigay ni Sonia at ng kanyang koponan ay nagsilbing isang maliit na piraso ng kaluwagan para kay Levi. Mas mainam kung matuklasan nila kung sino ang salarin. Hindi nila maaaring asahan na lalabanan ni Levi ang buong Ecclesiastic Order. Gayunpaman, iyon ang magiging huling paraan. Isang plano na isasagawa lamang kung talagang hindi mabunga ang imbestigasyon. Kung ganoon nga ang kaso, hindi magdadalawang isip si Levi na labanan ang buong Ecclesiastic Order at hihilingin sa kanila na ibigay ang salarin. Wala akong pakialam kung gaano karaming mga paksayon ang magkakaroon, at wala akong pakialam kung wala silang kinalaman dito. Hanggat inaangkin mo ang iyong sarili bilang bahagi ng Ecclesiastic Order, ipagpalagay kung isa ka. At pipilitin kitang ibigay ang salarin. Sa pamamagitan ng hook o sa pamamagitan ng crook. Papasok ako sa Ecclesiastic Order gamit ang aking mga kamay na bakal, na hinihiling na ibigay mo ang salarin. Kung hindi, gagawin ko ang napakaraming daloy ng dugo na kahit na ang mga ilog ay hindi maihahambing. Hindi mahalaga kung hindi ka kasali dito. Hindi mahalaga kung ito ay wala sa iyong negosyo. Kung hindi mo alam kung sino ito, hanapin sila. Kung hindi, hindi ako magpapakita ng awa. Wawasakin ko ang lahat at lahat, hanggang sa hindi mo na makilala kung ano ang mga bagay noon. Gayunpaman, alam ni Levi na malupit ang plano. Maraming inosenteng buhay ang maaapektuhan. Sa makatuwid, hindi ipagpatuloy ni Levi ang planong iyon maliban kung ito ang huling dayami. Gayunpaman, hindi niya itinatapon ang plano na humingi ng Ecclesiastic Order para sa salarin. Samantala, nagbunga rin ng ilang resulta si Gloria mula sa West Pavilion.
Anuman ang paraan na ginamit niya ay napatunayang nakakagulat na epektibo. Nakuha niya ang mga pangalan ng lahat ng 43 Bone Master ng Ecclesiastic Order ng sabay-sabay. Tinawag niya si Floyd at ibinigay ang listahan ng pangalan. Mayroon akong isang demonyo ng trabaho sa pagkuha ng mga pangalang ito. Pero hindi pa ako tapos. 13 lang sila. Sana ay magagamit nila. Patuloy akong magsusumikap para mabayaran natin ang ating mga pagkakamali noon. Sabi ni Gloria. Sa halip na ibigay kay Floyd ang buong listahan ng mga pangalan, isang bahagi lang ang ibinigay nito sa kanya. Iyon ang kanyang diskarte. Kung ibinigay niya kay Floyd ang lahat ng sabay-sabay, maaaring maghinala si Levi at ang kanyang mga puwersa sa kanya. Bukod dito, sa taktika na iyon, maipapakita niya kay Floyd na siya ay nagsusumikap, at iyon ay magdaragdag ng tiwala sa kanya. Ilang sandali lang ay nagkaroon na siya ng ganap na impluwensya kay Floyd. Hindi banggitin na sinadya ni Gloria na magmukhang magulo at pagod. Ang sinumang tumitingin sa kanya ay agad na maiisip na naglagay siya ng maraming pagsisikap para sa gawain. Ang tanawin ay hindi lamang nagpakilos kay Floyd, ito ay nagdulot pa ng isang pahiwatig ng sakit sa puso. Ano ba ang nagawa ko para maging karapat-dapat ako rito, na nagpapahintulot kay Gloria na makipagsapalaran ng husto para sa akin? Nanginginig ang mga kamay ni Floyd habang hawak ang listahan ng pangalan. Gloria, ako, napahawak sa lalamunan ni Floyd ang mga salita. Kahit anong pilit niya, hindi niya maipahayag ang mga ito. Para kay Floyd, ang babaeng nakatayo sa harapan niya ang pinakamabait sa kanya. Sa mahalagang sandali na iyon, hindi lamang siya nanatili sa tabi nito, tinulungan pa niya ito ng buong puso upang maiayos niya ang kanyang mga pagkakamali. Kung hindi dahil kay Gloria, hindi maiisip ni Floyd ang kahihinatnan na mangyayari sa kanya. Si Gloria ang nagpahintulot sa kanya na itaas ang kanyang baba ng may kumpiyansa. Buong buhay niya naisip niya si Gloria. Mapunta man ako o hindi kay Gloria sa huli, buong buhay ko ay iaalay ko kay Gloria. Habang mahigpit na nakahawak ang mga kamay niya sa listahan ng pangalan, si Floyd ang nagdesisyon. Mula sa sandaling iyon, kung hiniling sa kanya ni Gloria na magpakamatay, gagawin niya ito nang walang pag-aalinlangan. Hindi man lang siya nagtanong kung bakit. Dahil lamang siya kay Gloria, isusuko niya ang kanyang buhay ng walang tula at dahilan. Hindi niya siya tatanungin. Dahil doon, ganap na nakontrol ni Gloria. Iyon ay isang pagpapakita ng nakakatakot na kapangyarihan ng pagmamanipula na mayroon siya. Sa isang iglap lang ng kanyang mga daliri, maaari na niyang makuha ang puso, kaluluwa, at isip ng isa sa kanyang mga palad. Kung malalaman man ni Floyd na si Gloria ang nagtayo sa kanya, hindi na niya iisipin na kasalanan ni Gloria. Kung tutuusin, sisisihin niya ang sarili niya. Umalis ka na, dali. Akala ko kailangan agad ng master mo ang listahan ng pangalan. Udyok ni Gloria. Sige. Same time na tumanggaw si Floyd bilang tugon habang ang alon ng emosyon ay damaloy sa kanya. Sandali. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Gloria habang nagmamadaling tumawag kay Floyd. Kahit nakarating na si Floyd, agad siyang huminto sa kanyang paglalakad at nilingan si Gloria. Anong mali? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3257. Isang tool lang. Pakiusap, huwag mong sabihin sa iyong guro ang tungkol sa aking pag-iral. Sabihin sa kanya na nahanap mo ang mga pangalang iyon sa iyong sarili. Kung hindi, baka isipin ng iyong guro o ng iba pa na may gagawin ako. Paliwanag ni Gloria, sa ngayon, sobrang ingat sila sa lahat ng mga mula sa Ecclesiastic Order. Hindi ito ang oras para ibunyag ang ating relasyon. Huwag kang gagawa ng bagay na maaaring makasira sa atin. Pagkatapos ng maikling paghinto, time niyang pinayuhan, pagkatapos ng buong pagsubok na ito, susundan kita upang makilala ang iyong guro. Masyado pang maaga para dyan ngayon, at baka masira ang relasyon natin. Nagsimulang mamuo ang isang bukol sa lalamunan ni Floyd habang sumangot. Ibig bang sabihin ay may plano na rin si Gloria na makilala ang aking mga magulang balang araw? Ang pag-iisip ay naging mainit at malabo ang puso ni Floyd. Pinili ni Gloria na manatili sa tabi niya sa pinakamahirap na sandali. Hindi ba iyon ang nagpapatunay na gusto niya itong makasama? Isa pa, isinaalang-alang niya ang lahat. Naisip pa niya kung paano siya makikipag-ugnayan kay Master sa hinaharap.
Saan pa siya makakahanap ng ganoong perpektong babae? Sa pag-iisip na iyon, napangiti si Floyd habang nanag ang kagalakan sa kanyang puso. Siguradong naisip mo ang lahat. Huwag mag-alala, pagkatapos nito, dadalhin kita para opisyal na makilala si Master at ang iba pa. Mayroong lahat ng kamangha-manghang mga tao. Sigurado akong mamahalin ka nila. Sinubukan ni Floyd ang lahat para sugpuin ang labis na kaligayahang nararamdaman. Nagsimula na siyang magpantasya sa sandaling iyon nang purihin nina Levi at Zoe si Gloria sa pagkamangha. Inaasahan ko ito. Ngayon, pumunta ka na. Udyok ni Gloria. Ang pangalawang Floyd ay nawala sa kanyang paningin, ang nakakasilaw ng ngiti ni Gloria ay nawala sa hangin. Ang kapalit nito ay isang masamang panunuya na maaaring makapagpatayo ng balahibo ng sinuman. Medyo nalaman ko na kung sino ang nakakuha ng espiritual na buto ng Asher Dragon at ng iba pa. Walang sino man ang makakagalit sa kanya, kahit si Levi Garrison mismo. Ngumisi si Gloria. Ngunit bago iyon, kailangan kong magkaroon ng espiritual na buto ng anak ni Levi. Nagsimulang mag-isip si Gloria. Una, kailangan ko munang humanap ng paraan para malaman kung gaano kalakas ang espiritual na buto ni Forlivia. Ang mga B***starred sa North Pavilion ay mayroon ng impormasyong iyon, ngunit tumanggi silang ibunyag ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa galit. Medyo mahirap lampasan sila. Ako mismo ang gagawa nito. Mabilis na gumuhit ang labi niya sa isang pilit na ngiti. Hulaan mo, kailangan kong gamitin ng husto ang aking mahal na pupe, Floyd. Dapat madali lang yan. Sa ngayon, walang makakalapit sa mahal na anak ni Levi, pero baka magkaroon ako ng pagkakataon. Tumawa ng mali siya si Gloria. Nagyayelo ang kanyang kilos nang may kumikinang nauhaw sa dugo sa kanyang mga mata. Si Floyd ang magiging kasangkapan niya. Ganap na niyang nakuha ang kontrol kay Floyd sa lahat ng kanyang mga trick at flair. Pagdating ng oras, susuko na si Floyd sa gusto niya. Si Levi ay makapangyarihan at hindi malapitan. Gayunpaman, sa isang tanga tulad ni Floyd sa kanyang panig, hindi siya magkakaroon ng isyo na lumapit kay Levi. Dahil doon, madali niyang makuha ang gusto niya. Ang pinakamagandang bahagi ng kanyang plano ay walang ideya si Floyd, at hindi makakatakas ang isa sa isang bitag na hindi nila alam. Ang masasabi lang tungkol kay Gloria ay ang kanyang mga pamamaraan, kahit na palihim, ay napakabisa. Napakalaking kapalaran na si Floyd ay nasa isang mahinang posisyon para samantalahin niya. Samantala, masigasig na ipinasa ni Floyd kay Levi ang listahan ng mga pangalan ng Bone Masters. Nagmamadaling tinanggap ni Levi ang listahan mula kay Floyd at iniskan ang laman nito. Sa kasamaang palad, sa 13 sa mga pangalang iyon, 5 sa kanila ang pareho sa listahang ibinigay ni Sonia. As it turned out, even that detail was all part of Gloria's plan. Nang marinig niya na si Sonia at ang kanyang koponan ay naghahanap din ng mga Bone Master, nalaman niya muna ang mga pangalan sa listahan ni Sonia. Pagkatapos ay sinadya niyang ulitin ang 5 sa mga pangalan nang ipasa niya ang listahan kay Floyd. Sa ganoong paraan, maiiwasan niya ang anumang anyo ng hinala mula kay Levi. Hindi na kailangang sabihin, naisip ni Gloria ang lahat. Ang susi sa kanyang tagumpay ay ang katotohanan na si Levi ay walang ideya na siya ay umiiral. Kung walang matibay na dahilan, hindi siya biglang maghay-hinala sa isang potensyal na especially iya. Not to mention ang meticulous planning strategy ni Gloria. Masyadong nahuli sa paghahanap ng Bone Masters, si Levi ay natural na hindi nag-isip ng anuman. Matapos tanggalin ang 5 sa mga pangalan, kinumpirma niya ang iba pang 8. Good job. Doon ka, tingnan mo kaagad ang 8 taong ito, at dalhin mo sila sa akin. Utos ni Levi kay Cyrus at sa team niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3258. Walang takot sa kamatayan. Ipaalam din kay Sonia at sa kanyang team na nakuha namin itong 8 iba pang Bone Master para hindi na nila ulitin ang parehong impormasyon. Dagdag ni Levi. Pagkatapos nito, sa kaunting pagsisikap mula sa panig ni Sonia, walang pag-aalinlangan si Levi na makukuha nila ang lahat ng Bone Masters sa kanilang pagtatapon sa lalong madaling panahon. Sa hitsura nito, tila malaki ang posibilidad na magtagumpay. Magaling, Floyd. Hindi maraming tao ang makakamit ang misyon na ito. Habang nagsasalita siya, tinapik ni Levi si Floyd sa balikat ng huli.
Nakatanggap ako ng tulong mula sa mga kaibigan, guro. Tumanggo si Floyd. Gayunpaman, mag-ingat na huwag magtiwala sa sino man ng walang taros. Alinmang paraan, kamangha-manghang trabaho. Si Floyd ay pinuri, sa wakas ay maaari na akong maging kapaki-pakinabang. Kaya kung bumawi sa guilt na naramdaman ko. Muli, naantig si Floyd sa mga ginawa ni Gloria. Utang ko lahat sa kanya. Ibinigay din ni Floyd ang mga mahiwagang halamang gamot na natagpuan niya kay Asher Dragon at sa iba pang apat para sa kanilang pagbawi. Mas maganda rin ang hitsura ni Asher Dragon at ang iba pa. Bagamat nakahiga pa rin sila sa mga higaan ng ospital, mukhang medyo gumaling na sila. Sa pagtanggap ng mga mahiwagang halamang gamot, binigyan nila si Floyd ng maiinit na ngiti, hindi nakakalimutang payuhan siya tungkol sa pagiging maingat. Ang lahat ng iyon ay nagpagaan ng pakiramdam ni Floyd. Ang lahat ng ito ay dahil kay Gloria. Kung hindi dahil sa kanya, malamang na nasa estado pa rin si Floyd ng akusasyon sa sarili. Gusto niyang sumigaw sa mga rooftop tungkol sa pinakamatalik na kasintahan na mayroon siya. Gayunpaman, naalala niya ang payo ni Gloria at nanatiling matyaga. Guro, maghahanap pa ako. Deklara ni Floyd. Okay, mag-ingat ka. Limitahan ang iyong pakikipag-ugnayan sa sinuman mula sa ecclesiastic order, o mas mabuti pa, huwag kang lalapit sa kanila. Hindi napigilan ni Levi na magpayo ulit. Sa kasamaang palad, lalo pang pinag-isipan ni Floyd ang katalinuhan ni Gloria. Pagkatapos ng lahat, nakita niya itong paparating. Talagang naging paranoid si Master sa lahat ng mula sa ecclesiastic order. Kahit na ang pagbanggit sa kanila ay sapat na para sa kanya upang magkaroon ng kanyang bantay. Kung may sasabihin ako ngayon, talagang maghay-hinala si Master, at posibleng makasira iyon ng maganda. Kailanman ay hindi niya akalain na ito ay pader sa lahat ng bahagi ng mga pagkana ni Gloria. Sa mga sumunod na araw, hindi na nagtago si Levi. Sa halip, matapang siyang nag-waltz sa paligid ng Heavenly Base. Imbes na maghanap ako ng walang patutunguhan, baka maakit ko pa sila dito. Simula noon, wala siyang pagpigil laban sa ecclesiastic order. Dahil dyan, baka hayagang hintayin niya ang pagdating ng ecclesiastic order. Kung tutuusin, maraming bagay na pag-aari niya ang nakakaakit sa kanila. Ang God Crusher mismo ay sapat na para marami ang maglaway. Makatitiyak si Levi na iniisip ng lahat mula sa ecclesiastic order na ang God Crusher ay isang sinaunang divine sword. Nag-aalala siya na hindi nila siya mahanap. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay may kapangyarihan at autoridad ng Three Sages of North Pavilion. Paano nila nahanap si Levi ng ganoon kadali? Kaya naman, nagpasya si Levi na lumabas na lang sa bukas. Sa salita na bumalik si Levi sa Heavenly Base, lahat ng mga paksayon ng ecclesiastic order ay biglang sumabog sa pananabik. Sa wakas ay nasa ilalim na ng kanilang radar si Levi. Ang tanong pagkatapos ay naging, sino ang dapat na subukan ang tubig? Sino ang dapat na unang umahan laban kay Levi at makakuha ng kanyang lakas upang makita kung gaano siya kalakas ayon sa mga pamantayan ng ecclesiastic order? Nagkatinginan ang lahat sa pag-asang ibang tao ang magiging sakripisyong tupa. Dahil doon, walang nagboluntaryo. Sa huli, gayunpaman, ang ilan sa kanila ay hindi napigilan ang kanilang sarili. Siyempre, wala silang balak na harapin si Levi ng mag-isa. Sa pamamagitan nito, nagsimula silang bumuo ng mga alyansa sa pagitan ng mga paksayon. Kung magkakasama ang lahat, dapat maayos ang lahat, di ba? Ang pagharap kay Levi mag-isa ay maaaring isang hamon, ngunit kung ang lahat ay magkakasama, kung gayon hindi ito dapat maging isang problema. Sa ganoong paraan, walang sino man ang kailangang isakripisyo, at ang layunin ng lahat ay maaaring makamit. Ang mungkahi ay mabilis na na-back up ng marami pang iba. Nais ng lahat na magsanib puwersa. Sa halip na manood ng walang ginagawa sa tabi, maaari pa silang tumulong. Gaano man kalakas si Levi, sigurado silang manggana sila kung magtutulungan ang lahat. At kaya, bukod sa 5 pavilion, lahat ng 13 maliliit na paksayon ay nagsanib puwersa at naniningil para sa Heavenly Base sa paghahanap kay Levi. Nandito ka na rin sa wakas. Tunay na maraming tanga na walang takot sa kamatayan. Mukhang walang pinagkaiba ang ecclesiastic order. Ngumisi si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3250.
Hindi ko alam kung sino ka. Nagulat ang Heavenly League ng daan-daang tao ang lumitaw sa kanilang pintuan. Ang grupo ng mga taong mukhang kakilakilabot ay naglabas ng aura na napakatindi kung kaya't naramdaman ng Heavenly League na malapit na silang humarap sa isang kakilakilabot na kalamidad. Umabot pa sa puntong akala ng liga ay babagsak sila sa sobrang tindi ng aura. Higit pa riyan, ang mga malalaking hayop ay umungol sa tabi ng Ecclesiastic Order at handang lumunin ang anumang bagay na may buhay na masisilayan nila ng kanilang mga ngipin. Ang mga nilalang na iyon ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga matatagpuan sa mga pinaghihigpitang lugar, ngunit gayunpaman, nagawang paamuhan sila ng utos. Ang mensahe ng Ecclesiastic Order kay Levi ay malakas at malinaw. Walang nanggugulo sa amin. Ang mga Heavenly Guards ay labis na natakot sa eksena na lahat sila ay nanginginig sa kanilang mga bota, dahil ang bawat miyembro ng Ecclesiastic Order ay parang isang Diyos sa kanila. Kahit na ang pinakamahina sa pagkakasunod-sunod ay kapantay ni Floyd, the Cardinal Hall General, habang ang karamihan sa iba ay mas malakas kaysa sa Asher Dragon at sa iba pang Great Wars Regiment. Ang mga super deities na nilikha ni Zyperia ay walang kabuluhan kumpara sa mga nasa Ecclesiastic Order dahil kahit ang tatlong pinakamalakas na manlalaban na mayroon ang bansa ay walang kapantay para sa Order. Pagkatapos ng lahat, sa Ecclesiastic Order, ang mga deity ay mga mandirigma lamang na kwalipikadong linangin ang art of consumption. Kung hindi tinuturuan ang wastong paraan ng paglilinang, magagawa lamang ng mga Diyos ang kanilang espiritual na buto ngunit hindi ito magagamit. Sa makatuwid, ang kanilang kapangyarihan ay magiging lubhang limitado. Iyon ang dahilan kung bakit ang Ecclesiastic Order ay napakalakas at nakakatakot. Sa napakaraming makapangyarihang mandirigma na nagtitipon sa kanilang harapan, ang mga Heavenly Guards ay agad na nagpahinga para dito dahil natatakot sila para sa kanilang buhay. Ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order ay maaaring matakot na harapin si Levi ng mag-isa, ngunit sa napakaraming kasamahan nila na naroroon, wala na sa kanila ang pag-aalala. Nasaan si Levi? Ilabas mo siya dito ngayon din. Umuungal sa utos bago umalangaw-ngaw ang kanilang boses sa bawat sulok ng Heavenly Base. Samantala, si Levi ay nakaupo sa kanyang trono sa loob ng Heavenly Base, naghihintay ng utos para kumilos sila. Dahil ang mga Heavenly Guards ay umatras, hindi nagtagal ang Ecclesiastic Order upang mahanap si Levi. Nasa main hall si Levi. Sigaw ng isang tao bago dumagsa ang order sa lugar na iniulat. Nang makita nilang si Levi ay casual na kumakain ng tsaa sa halip na salubungin sila, ang utos ay naging galit na galit. Ang lakas ng loob nitong lalaking ito na hindi kami pansinin. Talaga bang iniisip niya na mas mataas siya sa atin? Ito ay hindi katanggap-tanggap. Maaaring napatay niya ang 200,000 Diyos-Diyosan sa isang suntok, ngunit ang mga Diyos na iyon ay walang iba kundi mga baguhan. Kahit na hindi marami sa pagkakasunod-sunod ang maaaring mag-claim na nakamit ang gayong tagumpay, hindi namin iniisip na mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang pinakamahusay ang pinakamalakas sa aming mga hanay. Dapat iba ang iniisip niya kung hindi niya tayo nirerespeto. Anong ibig sabihin nito, Levi? You should have welcomed us out there kung alam mong darating kami, galit na sigaw ng isang miyembro ng order. Bilang tugon, napangiwi si Levi sa kausap niya. Sino ang mga taong ito, at bakit ko sila tatanggapin? Hindi ko nga sila kilala eh. Ang Ecclesiastic Order ay walang iba kundi isang grupo ng mga weirdo. How dare you remain seated ngayong nasa harapan mo na kami? Dapat may death wish ka. Lalong nagalit ang grupo ng mga tao nang tumanggi si Levi na mag-muscle. Inisip ng Ecclesiastic Order ang kanilang sarili bilang mas matataas na nilalang na karapat-dapat na lumuhad ang iba sa kanila bilang pagpapakita ng paggalang. Ang lahat ng mababang nilalang ay dapat lumuhad sa harap natin, at si Levi ay walang pagbubukod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3260. Ninakaw mo ang Diyos Crusher. Dahil inaakala ng utos na sila ay mas mataas kaysa sa iba, bibigyan nila ang iba ng mga elixir o ilang mababang grado na art of consumption kung sa tingin nila ay bukas palad, kaya natural, marami ang gumagalang sa kanila. Gayunpaman, hindi iyon ang nangyari kay Levi dahil hindi siya nakakaramdam ng parehong paraan tungkol sa utos. Kahit na ang utos ay partikular na humiling kay Levi na lumuhad, tumugon lamang siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang naguguluhang tingin, na hindi nababagay sa kanila.
Ang Ecclesiastic Order ay kumbinsido na si Levi ay tinutuya sila at hindi ito paninindigan. Ginawa niya lang kaming tanga. Hindi mapapatawad. Sino ba siya sa tingin niya? Siya ang tanga para hindi kami nirerespeto. Bakit ka pa nakaupo dyan? Bingi ka ba, Levi? Galit na tanong ng utos. Sandali lang. Iyan ay isang sinaunang banal na espada. Nauutol na sambit ng isang miyembro ng mapansin ang sandata na matagal nang hinahanap ng Ecclesiastic Order. Ang espadang iyon ang dahilan kung bakit tayo nagpunta dito ngayon. Ang mga espiritual na buto ni na Levi at For Livia ay hindi kailanman ang dahilan kung bakit ang utos ay nagmarcha patungo sa heavenly base. Sa halip, ito ay para sa Ancient Divine Sword. Noong nakaraang labanan, masasabi ng utos na kahit taglay ni Levi ang espada, hindi niya mailalabas ang tunay na kapangyarihan nito dahil hindi siya bihasa sa espada. Ang bawat isa sa pagkakasunod-sunod ay pinangarap na hawakan ang maalamat na sandata, dahil alam nila na hindi nila kayang kunin si Levi o ang kanyang anak na babae ng mag-isa. Gayunpaman, sa hawak na espada, maaaring mayroon lang silang kislap ng pag-asa. Sa puntong iyon, daan-daang tao ang matamang nakatitig sa God Crusher na para bang tinitingnan nila ang pinakakahanga-hangang kayamanan na nakita nila. Naglaway ang bawat isa sa sandata at natarante sila na parang mga estatwa. Sa kitang-kita ng mga mukha nila, madaling masabi ni Levi kung ano ang tumatakbo sa isip nila. Tulad ng inaasahan, ang mga taong ito ay nagnanais na makuha ang kanilang mga kamay sa aking espada. Pagkatapos magpalitan ng tingin, nagsimulang isagawa ng mga miyembro ng order ang kanilang balak. Parang pamilyar ang espadang ito, hindi ba? Tanong ng isa sa mga miyembro. Tama ka, parang pamilyar. Parang nakita ko na siya dati, mabilis na sagot ng isa. Nakalimutan na ba ninyong lahat? Ito ang armas na nawala sa order namin kanina, at mula noon ay hinahanap na namin ito. Matapos marinig ang sinabi ng utos, hindi niya maiwasang mapamura bilang tugon dahil nakikita niya ang mga ito. Ganito ba dinadala ng karamihan sa mga mandirigma ang kanilang sarili sa mga araw na ito? Hindi nila kayang lumaban para iligtas ang kanilang buhay, ngunit siguradong kaya nilang kumilos. Ang mga taong ito ay dapat na mga artista sa halip. Nanlaki ang mga mata ng dalawang miyembro sa harapan na parang nagulat talaga. Tama ka talaga. Ito ang Ancient Divine Sword na natalo natin. Pero bakit nandito? Pagkatapos, inilipat ng grupo ng mga tao ang kanilang atensyon kay Levi. Levi, ninakaw mo ba itong Ancient Divine Sword mula sa Ecclesiastic Order? Hindi nakakagulat na hindi namin mahanap. Kinuha mo ito nang walang pahintulot namin. Hindi na may kakailangan ngayon dahil nahuli ka namin. Ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Agad na nalaglag ang panga ng mga Heavenly Guards sa pinangyarihan nang marinig nila ang akusasyon ng Ecclesiastic Order. Kaya ba nila gawin yun? Inaangkin nila ang God Crusher na kanila at inaakusahan si Levi ng pagnanakaw. Ipinakikita lamang nito na gagawin ng Ecclesiastic Order ang lahat para makuha nila ang sandata. Kung tumanggi si Levi na ibigay ang espada, magkakaroon sila ng dahilan para makipagdigma sa lalaki. Sa isang paraan o iba pa, titiyakin nila na nasa kanila ang God Crusher sa huli. Anong kasuklam-suklam na grupo? Natuwa si Levi na halos ay pakpak niya ang kanyang mga kamay para sa palabas na inilagay ng Ecclesiastic Order. Nang marinig niya ang katawa-tawang paratang ng utos, muntik na niyang iluwa ang kanyang tsaa. Sinasabi nila na ninakaw ko ang God Crusher. Anong biro?